Kakulangan sa kidney. Kaya't palagi kang tumatanggi. Ayaw talagang pumunta sa Feng Huanlu. Kaya pala. Hahaha. Magpahinga ka, bata pa ako at malakas. Sa aking kabataan. Paano mangyayari na may kakulangan sa kidney? Ang pangalan ko ay Xu Zaiwei. 23 taong gulang, nagtapos sa medikal na paaralan. Akala ko magiging ganito lang ang buhay ko, tahimik at payapa. Hanggang sa lagnat, disinfection, sugat. Ito ay kapatid na Jinheng, hindi ka na pwedeng magpababa ng morale ko ng ganito. Iyan nga. Sa nakaraang 2 linggo, tuwing inaaya ka naming pumunta sa Feng Huanlo, palagi kang nagtuturo ng dahilan. Lagi kang nagtuturo ng dahilan. Sakit ng katawan mo, ngayon, hindi natin malalaman ang totoo. Huwag mong asahang makalalabas kahit sino. Oy, dahan-dahan lang. Talagang nagkukunwari lang ako. Ngayon lang itong nararamdaman kong pananakit ng likod at pagkapagod, hindi ako makakilos. Pagpapahinga lang ng 2 araw, gagaling na ako. Hindi na kailangang magpatingin sa doktor. Babaeng gamot, marunong ka bang magpatingin? Magpatingin ka ng maayos kay Ginoo Liu. Sandali lang, kayo ba ay nagko-cosplay? Anong buttons ang hindi nakakapagod? Anong buttons ang hindi kailangang tahin? Agad na ipakita sa amin si Ginoong Liu na may sakit. May sakit. Ang pagtingin sa sakit ay aking espesyalidad. Buka ng bibig. Ano yan? Huwag kang huminga ng malakas sa akin. Huwag gumalaw ng mata. Uy, ikaw. Saan ka naman makakakita ng ganyang klase ng doktor? Isa na lang ang natitira. Huminga ng malalim at mag-relax. Anong ginagawa mo? Walang ganitong asal ang mga babae. Oh. Itong binatang ito. Kung maaari, hayaan mo munang umiwas ang 2 kaibigan mo. Hayaan silang umiwas. Siguro ito ay isang sakit na hindi dapat makita. Bakit hindi mo ito masabi sa harap ng lahat? Bakit kailangan umiwas? Ako si Liu Jinghang, tuwid at matuwid. Ano ang dapat ikahiya? Sabihin mo ito ng malakas sa harap nila. Sige na, walang masama kung sasabihin ko. Anong malubhang sakit ang meron ka? Ito ay kakulangan sa kidney. Kakulangan sa kidney. Kaya pala palagi kang tumatanggi. Ayaw mong pumunta sa Feng Huanlu. Naiintindihan ko na. Hahaha. Huwag kang mag-alala, nasa tamang edad ako. Sa rurok ng kabataan, paano ako magkakaroon ng kahinaan sa bato? Bodong doktor. Ikaw, bodong doktor. Tawagin ng mga tao, ngayon ay maghahatid ako ng katarungan. Kayo ba ay umiinom ng alak sa araw-araw? Uminom ng walang humpay araw-araw. Naglalaro ka ba ng sugal? Matatalo ka ng buong yaman. Nagpapuyat ka ba? Gabi-gabing inuman at sayawan. Kayong dalawa, tumahimik na kayo agad. Hindi makatulog si Liu Dashi sa gabi. Nagsusumigaw ang pawis niya sa unan. Madalas kang umihi. Paminsan-minsan ay pumapasok sa banyo. Araw-araw ay wala kang ganang kumilos. Parang lumulutang ang mga binti mo habang naglalakad. Ikaw ang nagmamasid sa akin. Ang sinasabi ko ay mga sintomas ng kakulangan sa kidney. Ito ang tinatawag mong pag-ugali ng pag-aakusa. Sinabi ko na nga na may kakulangan ako sa kidney. Pinaparatangan mo pa ako. Ang kakulangan sa bato ay hindi naman isang bagay na dapat ikahiya. Bakit ka sobrang nagagalit? Basta't maagapan ang paggamot, maaari pa ring maibalik ang lakas. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo naman. Ngunit ano? Basta't makakabawi. Ako, si Liu Jinghang, kahit pa sa bundok ng mga talim o dagat ng apoy, ay hindi ako magdadalawang isip. Saan ba ganoon kaseryoso? Ano ito? Ito ay tinatawag na Shikuan Dabuwan, Jiuzuan Huanhundan, kilalang 6-flavor Rehmania pill. Ito ang mahiwagang gamot na pwedeng gamutin ang kabusugan sa bato. Mali ang pagkakaalam ko. Pwede bang kainin ang gamot na hindi ko alam ang pinagmulan? Hindi kaya gusto lang nitong babae na saktan ang batang lalaki. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang lakas ko. Kuya Jingheng, anong nangyari sa'yo?
Kuya Jingheng. Naging hayop na siya. Pakiramdam ko ay puno ng lakas ang buong katawan ko. Ngayon pupunta tayo sa Feng Huanlu. Gusto kong makipaglaban ng 300 rounds. Talaga bang ganito kabisa? Tunay na mahusay na doktor, hindi ako nagsisinungaling. Kaming lahat ay madalas ding nakakaramdam ng kawalan ng lakas. Kaya, mangyaring bigyan ng gamot ang banal na manggagamot. Nandito na ang 3 espadang kaibigan mula sa kabiserang lungsod. Bilisan mo, ibigay ang pera. Kailangan pa rin nating magbayad. Ito ay banal na manggagamot, maging magalang ka. Ay, nakalimutan ko. Ay, manggagamot. Hindi ako nagdadala ng pera kapag lumalabas. Kaya't hintayin nyo. Babalik ako agad sa bahay. Bukas ng tanghali, tiyak na maihahatid ko sa inyo. Jinghang, hindi ka ba pupunta sa Feng Huan Building mamaya? Sa susunod na araw, tiyak na doble ang ibibigay ko. Ngayon ay isang magandang araw. Magandang araw talaga. Kin. Dito talaga ang sinaunang panahon. Pero ganito ba talaga ang mga tao noon? Gaano nga ba halaga ang mga tansong pera na ito? Totoo ba ang mga pira na ito na pilak na basag? At tunay nga pala. Uy, talagang nakabalik na ako. Sakit, hindi ito panaginip. Talaga namang pwedeng maglakad-lakad sa dalawang dulo nitong sirang kabinet. Gurusong, may oras ka ba? May konting bagay ako na gusto kong ipatingin sa'yo. Zaiwei, matanda ka na. Bakit ka pa ganito ka nervous? Lale, teacher, pabulong ka naman. Ngayon, talagang nakakita ako ng ilang magagandang bagay. Mayroon akong surveillance dito, nasa itaas lang. Kung ganyan ka kamisteryoso, madaling magkamali ang mga tao. Hehe, hindi ba't nagiging dahilan ito ng pagkakasala? Naalala ko, hindi ka ba nag-aral ng medisina? Bakit ka nahuhumaling sa mga antigong bagay? Magbigay ka ng babala sa iyong guro. Ito ay panloloko. Lalo na sa mga palengke ng mga lumang bagay. Madaling mapaniwala sa mga panloloko kapag hindi maingat. Guro, huwag kayong mag-alala. Siguradong totoong produkto ito. Totoo at may halaga. Hindi na pwedeng maging mas totoo pa. Hiyas! Dakwantong bao. Kumusta ang guro? Ito na ang sinasabi mong tunay at may kalidad. Talagang hindi pa pwedeng maging mas totoo. Baka nasira na ba? Sus Mariosep. Anong nangyari? Kahit papaano, estudyante ka naman sa aming paaralan. Maganda ang resulta ng pagsusulit sa kolehiyo. May 5,000 taon tayong kasaysayan. Walang malaking dinastyangkian dito. At tingnan mo ang perang ito. Kitang-kita, bagong pondo ito. Kislap na kislap, walang bakas ng oksidasyon. Tiyak na ito ay modernong likha. Marahil ay commemorative coin mula sa isang tourist spot. Hindi worth it. CJ, ilang lalaking may problema sa kidney. Biglang binigay sa akin ang isang kalat ng mga bagay na walang halaga. Anong problema sa kidney? Anong plano? Ipagpatuloy niyo lang panoorin. Panoorin ang pera, panoorin ang pera. Ang estilo ng mga pirasong pilak na ito ay talagang katulad ng sa sinaunang panahon. Hindi ba ito mga props mula sa isang costume drama? Hindi, ang nilalaman ng pilak ng mga pirasong ito ay talagang mataas. Pero aling grupo ang kayang gumamit ng ganitong props? Ibig mong sabihin, mahalaga ang pilak na ito. Ayon sa normal na presyo ng pilak sa merkado, siguro, ang pirasong ito ay maibebenta ng mga 1,000 piso. Totoo ba?
Ako si Xuzewe, araw-araw ay may mabuting gawa. Nakapag-ipon ng ganitong malaking kabutihan, mukhang nagbukas na ang mga mata ng langit. Sige na, tandaan mong ibenta ito sa isang lehitimong tindahan ng alahas. Yung 2 pirasong pira ng salapi lang. Pero nakakuha pa rin ako ng higit sa 2,000. Teka, si Young Master Liu. Sabi niya pa nga na dadalhan niya ako ng mas malaking gantimpala sa susunod. Magpapasalamat pa nga ako sa kanya ng bongga. Milk tea, fried chicken, burger. Andito na ako. Sandali, yung gantimpala sa susunod. Isang prinsipe mula sa Beijing. Hindi naman pwedeng bigyan na naman ako ng pira-pirasong tanso. Dr. Xu, ito ay 10,000 taingang ginto, 10,000 taingang pilak, 100,000 yarda ng sutla, para kang aking muling magulang na nagbigay sa akin ng buhay. Hindi ba tunay na magsisimula na ako sa isang buhay na may pagbabago? Pag-ipon, hindi pagbabago. Simbolo, tignan ang kwadrante. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Dumating na ang batang mayaman. O hindi, dumating na si Ginoong Liu. Anong batang mayaman? Sige na, nag-imbento na lang ako ngayon. Malamang may masamang balita ang mahusay na manggagamot. Malaking problema talaga ito. Ganon ka ka-agresibo. Nababahala ka na naman ba? Anong sinasabi mong kalokohan? Malakas ang katawan ko. Tatay ko. Malaking problema ito. Sandali lang, wait lang. Ang aking ama ay may lagnat at hindi maganda ang pakiramdam, pero wala namang malubhang sakit. Matagal na itong nangyayari. Sinuri na ng doktor at sinabi lang na maliit na problema ito. Nagbigay siya ng reseta para sa pampalakas at sinabing mawawala ang sakit sa gamot. Matatapos din ang usapan na ito. Simpleng lagnat lang naman. Sabi ng doktor may problema na. Bakit ka pa nagmamadali, Font? Pero kahit ganito, Font. Ang ama ko ay laging malusog at matipuno tulad ng baka, Font. Pero nitong nakaraang araw, bigla siyang nagkasakit at hindi na makalakad, Font. Hirap na hirap sa sakit, Font. Maging ang pag-inom ng lugaw ay mahirap. Bilang bunsong anak sa pamilya, talagang hindi ako mapakali. Pakiusap, sana ay makapunta ang mahusay na manggagamot sa bahay ng Liu para tingnan ang sitwasyon. Gaano kalayo ang bahay ng Liu mula dito? Hindi naman malayo. Nasa hilagang bahagi ng bayan. Mga 20 lilang ang layo. 20 milya, napakalayo. Huwag mag-alala, Ginoong manggagamot. Ako si Liu Jinghang, ang pinakamahusay na mangangabayo sa buong mundo. Tinatawag akong Diyos ng pagbaril sa Quming Mountain. Ang distansyang ito ay hindi aabot ng 15 minuto. Sige na, mahalaga ang buhay ng tao. Mahalaga ang pagligtas sa tao. Sasama ako sa iyo. Ingatan mo ang tindahan ng manggagamot. Tawag, walang limitasyon sa bilis sa kabisera. Rengi, kumusta na ang aking ama? Ginoo, kakakain lang ng gamot ng ama. Ngayon ay natutulog na siya. Jinghang. Ang ama ay nagpapahinga. Mas mabuti pang huwag mo siyang istorbohin. Ito ang doktor na hinanap ng binata sa labas. Bata, magaling at may potensyal. Naalala ko noong araw. Nang makapasa ako sa pagsusulit, pumasok ako sa Haring Hospital. 10 taon akong nagpraktis ng medisina. Sa palasyo, lahat ay iginagalang ang matandang doktor na si Dr. Zhang. Ngunit hindi ko inaasahan na ngayon, marahil ay matanda na ako. Wala na akong silbi, kahit na ako'y isang matandang doktor sa palasyo. Mas mabuti pa ang isang manggagamot mula sa bayan. Ang Diyos ng medisina ay naglakbay mula sa malayo. Uminom ka ng tubig. Zanglao, pasensya na. Gusto ko ring makatulong ng higit pa. Ito lang ang nag-imbita kay Ginoong Shen. Ginoong Shen. Akala mo ba talaga na 3 tambay lang ay kasing galing ni Zhu Zhiliang, isang di kilalang manggagamot na babae? Ay pwedeng magpagaling sa tagapagturo ng emperador. Hindi pwedeng gawing biro ang buhay ng tagapagturo. Dr. Zhang, alam mong hindi biro ang buhay ng tagapagturo. Pero may oras ka pa rin magpasarap sa tsa, makipagdebate ka sa akin. Dinala ako ni Ginoong Liu ng napakadali para iligtas ang tao. Ngunit ikaw ay nagiging hadlang, inuusig mo ako na may ibang intensyon. Hindi mo alam ang pagkakaiba ng mataas at mababa. Walang galang sa nakatatanda.
Anong halaga ng mataas at mababa? Bumalik ka, mabahong matanda. Huwag akong harangan sa pagtingin sa pasyente. Ginoong Zhang, kalma lang. Kalma, may kakayahan talaga ang doktor na ito. Hayaan mo siyang subukan. Patay na kabayo, gamutin na parang buhay. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Patay na nga ang tatay mo. –37 degrees ay mild fever lang. Hindi naman seryoso. Bakit kaya tumagal ng ganito? Siguro ito yung klase ng sakit. Yung klase ng sakit. Anong klaseng sakit? Pwede bang matukoy ang sakit sa pamamagitan lang ng isang bagay at maghusga? Ito ang guro ng imperyo. Paano mo maaring maging ganito ka walang ingat sa hukbo ng emperador? Layang, kumusta ang kalusugan ng iyong ama? Kumusta ang kalusugan ng aking ama? Malakas at matipuno, parang bakal. Parang general na may lakas ng tigre. Ganito na lang ang sabihin ko sa'yo. Ako ang pangsampu sa pamilya. Mayroon pang maraming nakababatang kapatid, kamakailan lang ipinanganak. Ikaw ba ay tunay na anak ng iyong ama? Paano ko naman nakuha ang ganitong magandang bato mula sa aking ama? Talagang bata pa pero may problema sa bato. Ang panganay ay nagdaranas ng kalungkutan. Sige, pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Ang tinatanong ko ay kung ano ang nangyari pagkatapos magkasakit ang iyong ama. Ano ang mga partikular na sintomas? Sa simula, mainit ang katawan niya. Pagsusumpong-sumpong, ngunit hindi naman sobrang init ng ulo. Pero sa kalaunan, nanghihina ang buong katawan, nakahiga na lang. Walang makain o maiinom. Ang sakit na ito, noong sinaunang panahon ay napakahirap matukoy. Halos walang lunas. Itinuring itong isang nakamamatay na sakit. Noong panahong iyon, tinawag ito na typhus. Typhus. Alam mo ba kung ano ang sakit na typhus? Ilang araw ka pa lang sa serbisyo, karanasan at pag-aaral. Sa isang bagay na walang malinaw na pinagmulan, hahayaan mong maghusga ng walang basehan, nagsasalita ng walang katotohanan, nagpapalaganap ng takot at kaguluhan. Huwag mag-alala, Ginang Liu, ang batang lalaki ay hindi dapat magpanik. Naipadala ko na ang tao upang humingi ng tulong sa mga eksperto mula sa Huarang Ospital. Ang nangungunang nagpasya noong nakaraang pagsusulit. Tingnan natin ang oras. Dapat ay dumating na rin. Dr. Han. Sa wakas, nandito ka na. Ginoo Zhang, huwag nang mag-aksaya ng oras. Aayusin ko na ang pagsusuri para sa Emperador Assistant. Medyo komplikado ang kalagayan ng guro ng Emperor. Mababang lagnat sa katawan, kulang sa sigla. Ginagamot ko gamit ang gamot sa lagnat. Ngunit hindi ito epektibo. Ayon sa diagnosis ng mahusay na Dr. Xu, ang guro ng Emperor ay may typhoid. Ngunit sa aking palagay, ang sakit na ito ay karaniwang lagnat lamang. Ayos na, kung lagnat o typhoid man ito. Ako na ang humusga. Kumusta si Ginoong Han? Sabi ng doktor na ito, mali ang kanyang sinabi. Talagang typhoid ito. Isang kaso ng typhoid. Ito ang pinakamasama sa kasaysayan. 10 namatay, 9 ang nagkasakit. Walang hindi nagiging dahilan. Kahit ang mga maharlika sa palasyo ay minsang namatay dahil sa kawalang lunas. Sa huli, sa sakit sila'y pumanaw. Tatay, gising na po kayo. Buksan niyo po ang mga mata niyo at tingnan. May 15 kapatid sa bahay. Ako lang ang nagbabantay sa iyong kama at naglilingkod ng tapat. Kuya at ate. Maging sa politika. Ako lang ang nandito na naglilingkod sa iyo. Dapat ay makuha ko ang malaking bahagi ng yaman na ito. Tama, Ginoong Liu. Ang typhoid ay nakakahawa. Tatay, mahal na mahal pa rin kita. Ihanda mo na ang mga bagay para sa huli. Mahirap talagang gamutin ang typhus. At ngayon, matagal na tayong naghintay. Kahit na mayaman at makapangyarihan ang pamilya Liu, maaari silang maghanap ng mabuting gamot. Baka hindi na makapaghintay ang guro ng emperador. Tatay, huwag kang mamatay, please. Kung mag-set ka na, paano ka pa magiging malaya at masaya sa hinaharap? Ako ang nagpasimula ng gulo. Sino pa ang pwedeng maglinis ng kalat ko? Anong patay-patay dyan? Ang tigdas ay maliit na sakit lang naman. Tigdas ay tinatawag ding sakit sa bituka o enteric fever. Ito ay isang uri ng sakit na dulot ang typhoid na dulot ng salmonella. Isang nakakahawang sakit na bakterya. Ang pangunahing sintomas ay ang tuloy-tuloy na mataas na lagnat, pagkapagod, pananakit ng tiyan, pagtatae.
Dalhan mo nga ako ng maliit na upuan. Dr. Xu, maaari po bang itanong kung paano nakakakuha ng typhoid? Maganda ang tanong. Una sa lahat, kailangang tandaan nyo, laging maglinis at maghugas ng maayos. Maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos magbawas. Huwag kakainin ang mga bagay na ibinigay ng hindi kilala. Talagang huwag kakainin ang hindi malinis o hindi siguradong pagkain. Huwag munang magsalita. Mahalaga ang paggaling ng sakit. Anak, anong ginagawa mo? Bihira akong magpursige ganito. Huwag mo akong istorbohin sa pag-aaral. Ginoo. Ginoo. Gising na siya. Gising na ang tatay ko. Tatay. Narinig mo ba ang mga sinasabi ko kanina? Kailangan kong makuha ang malaking bahagi ng yaman na ito. Ay naku, tatay. Talagang malakas ka tulad ng isang baka. May pag-asa pa ba ang matandang manggagamot? Ito ay tinatawag na levofloxacin. Ito ay isang uri ng antibiotic. Tandaan mo, kumain bago ang pagkain 3 beses sa isang araw. Kumpletuhin ang buong kurso. Halos magaling na ang sakit. Tatay, parang muling namumulaklak ang tuyong kahoy. Nagsisimula nang gumaling mula sa malubhang sakit. Bumabalik na ang lakas. Sa ganitong kalagayan, mukhang kailangan na namang dumami ng ilang kapatid na lalaki at babae. Magaling si Jinhang. Sa wakas, nagawa mo na ang isang bagay na makatawid sa tao. Para sa magandang papuri at gantimpala sa iyo. Para sa ama, gumawa ng desisyong labag sa ating mga ninuno. Kukunin ko ang iyong allowance sa susunod na taon. Ihahandog ko ito bilang pasasalamat. Magpasalamat ka kay Ginoong Xu. Magandang pasasalamat kay Ginoong Xu. Ako. Mukhang may napakinggan kang mali. Tatay, anong sinasabi mo? Hindi pwedeng mangyari yan, hindi pwedeng mangyari yan. Tatay, yun ang buong baon ko sa isang taon. Tatay, nagkamali ako. Kahit hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Pero talagang nagkamali ako. Si Inay. Su, ang buhay ko ay nakuha mo lang dahil sa'yo. Tanggapin mo ang mga pasasalamat na ito, bilang kaunting pagpapahalaga. Nang ako'y may sakit sa mga panahong iyon, nakahiga sa kama, walang makain o mainom, buti na lang at ang mahusay na doktor ay nagpagaling sa akin. Ang lahat ng pilak na ito ay akin. Upa at pritong manok, narito na ang gatas na tsaa, Siksuzawe, Ginoong Xu ang manggagamot. Ay, Ginoong Xu ang manggagamot. Ginoong Xu, maaari bang bigyan niyo ako ng maliit na tubo para sa pagsusuri ng sakit? Maaari bang bigyan niyo ako ng isa? Oh, thermometer. Ay, narito. Ang tawag dito sa banal na bagay na ito ay thermometer. Parang kristal ang material nito, may likido pa pala sa loob, galing ng pagkakagawa. Binigay ng langit na banal na bagay. Sa hinaharap, magiging banal na manggagamot. Ngunit may kailangan. Ako, buong pamilya ni Liu, sundin ang utos. Sige na. Kaka-ospital lang ng Grandmaster. Mahalaga ang kalusugan niya. Kailangan matulog ng marami. Magpagaling ng maayos. Nakuha ko na ang mensahe. Ingat sa pag-alis, hindi na namin kayo ihahatid. Sa hinaharap kung kinakailangan, ang buong Liu Mansion ay tiyak na tutulong. Bakit nandito si Ginoong Ye sa kalye? Napakaganda. Kumain ng maraming karne. Uminom ng maraming alak. Bumalik ka, dagdagan mo ng 2 piraso ng pritong manok, 2 tasa ng gatas na tsaa. Hahaha. Simula ngayon, tawagin mo akong tunay na mayaman, Su. Su Zewei, 3 buwan ka nang may atraso sa upa. Kailan mo ito mababayaran? Dito ka, halika. Genji, nagmamadali ka ba? Upa ng 3 buwan, para sa akin, napakayaman ni Xu. Pero para sa akin, ito'y parang ambon lang. Su Zewei, huwag kang magpanggap na malaking tao. Kung hindi ka magbabayad ng upa, papalitan ko ang susi ngayon. Ihuhulog ko ang lahat ng gamit mo sa kalye. Genji, pakiusap, huwag magalit. Babalik na agad ang bata. Su Zewei, ano namang suot mo ito? Ano na naman ang pinagsasabi mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ngayon, ako ang makapangyarihang babae na si. Saan ka nakakita ng makapangyarihang si na may utang na 3 buwang renta sa iba? Hindi ba't nandito na ang si para magbayad? Su Zewei. Sandali lang. Nagpalit na ako ng WeChat. May WeChat pa ako. Payuan, may WeChat pa ako. Payuan. Naka-network issue ito. Kapatid na Jiang, kung hindi.
Hati-hati tayo, kalahati cash, kalahati WeChat. Sa susunod na buwan, tiyak na mababayaran ko ang natitira. Sige na. Bayaran mo na lang ang utang mong upa kapag may pera ka na. Ihuhulog ko ito para sa'yo, may interes pa. Ate Jayang. Kapag may pera ka na, kumain ka ng mas mabuti. Ang amoy ng instant noodles sa bahay, sobrang pangit. May interes na natitira. Narito na, narito na. Bakit nagmamadali? Aking manggagamot, pupunta na ako. Ang bilis naman. Mayroon bang malaking problema na hindi masolusyonan? Hintayin mo ako, aking manggagamot. Kailangan na naman sa lugar na ito. Mahalagang bagay ang tungkol sa Diyos ng medisina. Bumagsak ang langit. Kung bumagsak ang langit, hanapin sinwa. Bakit mo ako hinahanap? Sinasabi ko ito ng totoo. May malaking problema. Hayaan mong hulaan ko. Nanghihina na naman, hindi ako. Maaari bang huwag mong sabihin ang mga salitang iyon palagi? Noong nakaraan, ikaw din ang umiiyak at nagsasabing napakalaking bagay ito. Pumasok ka at nang malaman. Kulang sa enerhiya. Iyon ay noong nakaraan. Ngayon, talagang hindi ako. Auntie ko iyon. Nawalan na ng sigla ang tiyahin mo. Pwede bang maayos na makipag-usap? Ang tiyahin ko ay isang paboritong consort ng emperatrice sa palasyo. Consort. Paborito ng emperatrice, ang munting prinsesa ng Ming-an. Naghihirap na ng higit kalahating taon. Isang grupo ng mga doktor ang nagpapalit-palit sa pag-check. Lalong humihina habang tumatagal. Narinig ng tiyahin ko na naipagaling mo ang typhoid ng tatay ko. Nais niyang makipagkita sa'yo. Matagal na siyang may sakit, walang pag-asa. Isang grupo ng mga doktor ang nagbigay ng lunas. Anong mga sintomas? Mababang lagnat na hindi nawawala, hindi makakain, laging pagod buong araw. Parang isang talong na lanta na tinamaan ng hamog. Ang ganitong sitwasyon ay talagang bagay sa akin. Tanungin mo muna ang tungkol sa bayad. Mahalaga ang pagligtas ng tao. Pera. Sa palasyo, hindi naman mababawasan ang bayad ng aking serbisyo. Gusto ko ang sinasabi mo. Sa unang pagkakataon sa palasyo, ikaw ay isang simpleng manggagamot. Hindi ka dapat magpanggap na doktor. Hindi ako doktor. Sino ang titingin sa sakit ng maliit na prinsesa? Sino ang titingin? Palitan mo ang suot ng damit ng pansamantalang babae mula sa gamot na opisina. Sa palasyo, nandito ka para tumulong, hindi para maggamot. Pumunta ako dito mula sa malayo para magpagaling, panandang pandagdag. Kaya ang totoo, ang doktor na ito ay naglakbay ng libo-libong milya para lang magtrabaho bilang pansamantalang manggagawa sa palasyo. Kapag nakatagpo ng mataas na tao, magpapakilala muna. Huwag titigan ng diretsyo. Kung hindi tinatanong, huwag magsalita. Huwag magsalita ng walang utos. Maglakad sa kanan. Ihilig ang mga kamay at tumingin pababa. Mas marami pang alituntunin ang nakikita kong pasyente kaysa sa ginagawa kong operasyon. Anong operasyon? Sige, ipagpatuloy mo ang dialekto. Gamitin ang dalawang kamay sa pag-abot ng bagay. Huwag maingay habang naglalakad. Bago maghain ng tsaa, dapat munang suriin. Titingin lang sa sakit. Hindi naman ito para mag-disarm. Mahal na doktor, magtiis ka lang. Ganito ang patakaran sa palasyo. Ako ang tito ko ang bahala sa'yo. Walang dapat ikabahala. Sa loob ng palasyo ni Ginoo Liu, bawal ang gulo. Mahigpit na lugar sa loob ng harem. Huminto si Ginoong Liu. Sige, ako na lang ang magbabantay sa labas para sa manggagamot. Anong babantayan mo? Pagpasok mo, tiyak na mahihimatay ka sa dugo. Ito ang manggagamot na inanyayahan ng bahay Liu. Tama nga, nakagaling lang ng isang sakit na lagnat at naglakas loob ng tawaging manggagamot. Yung kaso sa bahay Liu. Ngunit sa swerte at pagkakataon, 10 may typhoid, 9 ang namamatay. Yung pagkakataon ko ay nakapagligtas ng tao. Sa lahat ng kakayahan mo, nagamot mo ang maliit na prinsesa ng higit sa kalahating taon. Nagawa mo bang gamutin siya? Ikaw. Mahal na tao sa palasyo, sanggang ginto at dahon ng jade. Paano mo maaring payagan ng isang tao mula sa masa na magpakasala dito? Sanggang ginto at dahon ng jade ay tao rin. Kung tao, nagkakasakit din. Kapag nagkasakit, kailangan itong gamutin. Gaano nakatagal ang lagnat na ito? Sinasabi ng dalaga, halos 6 na buwan na ito. Palaging masama ang aking ganang kumain. Laging sinasabi na pagod. Isang kamay malamig, isang kamay mainit. Mas mahina ang pulso dito kumpara sa kabila. Masakit kapag pinindot ang kasukasuan. Hindi ito kakulangan. Hindi ito kakulangan, sinuri ng mga doktor sa Imperial Hospital ng higit sa kalahating taon. Lahat ay nagpasya na ito ay kakulangan sa katawan kapag nag-aalaga ng init.
Mas mahusay ka pa kaysa sa buong Imperial Medical Institute. Nagtutok ng init ng higit sa kalahating taon, lalong humihina ang tao, lalong nahihirapan sa pagkain. Kung ito ay mahina pa, iyan ay dahil mali ang direksyon ng iyong sabaw. Bola ng hangin. Ang ugat ng kanyang sakit ay hindi sa pagiging mahina. May isang bahagi sa kanyang dugo na naguguluhan. Nagliliyab ito. Dahil dito, siya ay nanghihina. Sumasakit ang kanyang mga kasukasuan. Ang dugo ay naguguluhan. Paano magiging magulo ang dugo? Napaka-absurd. Mas mahirap ipaliwanag sa mga sinaunang tao na ang pagpapalakas ng immune system ay mas mahirap kaysa magpagaling. Alisin na muna ang mga malalakas na sabaw na ito. Huwag na muling pakainin ang bibig. Alisin na ang mga pampuno na sabaw. Ito ay utos ng Emperatrice Dowager. Para sa pagpapalusog ng maliit na prinsesa. Walang hiya. Ang pampuno na sabaw na personal na ibinigay ng Emperatrice Dowager. Paano mo maaring sabihin na alis ka na? Kung ipagpapatuloy mo ang pag-inom ng sabaw na ito, mas lalala pa ang sakit ng maliit na prinsesa. Sino ang mananagot kung may mangyari, ikaw o ako? Hindi maganda ang sitwasyon. Narinig ng Emperatrice na may gustong itigil ang sabaw ng maliit na prinsesa. Nagalit siya ng labis, kaya't nagmadali siyang dumating dito. Kaya mo bang alisin ang sabaw na inihanda ng pamilya para kay Ning-an? Alam mo ba? Iyan ay inihanda ng Thai Hospital sa loob ng 3 buwan. Alam ko nga. Kaya nga ako naglakas loob. Mahal na Emperatrice, pakiusap. Hindi naiintindihan ng mga herbalista sa bayan ang pag-aalaga sa loob ng palasyo. Basta na lang nagdiagnose. Sinasabi na ang maliit na prinsesa ay may sakit sa loob ng kalahating taon. Hindi ito sakit, ito ay mga kasinungalingan na nagugulo sa tao. Ang isang albularyo ay mas mahusay pa kaysa sa buong Imperial Hospital. Reyna. Kung mahusay o hindi, hindi ako ang makakapagsabi. Ang mga numero ang magsasabi. Mga numero, bigyan mo ako ng kalahating araw. Yung init ng maliit na prinsesa buong maghapon, at ang pulso sa 2 braso, at ang lamig at init ng kamay at paa. Isusulat ko lahat ng nararamdaman sa mga kasukasuan. Pagkalipas ng kalahating araw, Madam, tingnan niyo kung totoo o hindi ang inyong nararamdaman. Kasinungalingan, isang dayuhang manggagamot, makakakita lang ng ganito sa kalahating araw. Ginoong hukom, sinasabi ko na dapat gumaling ang sakit. Ako ang nagtatala. Ito. Sa tingin mo rin ito'y katawa-tawa. Inay, huminahon ka. Kailangan mo ring ipagtanggol siya. Gumaling ang batang ito sa sakit na lagnat ng guro ng Liu Fu. Ako ang nag-imbita sa kanya na pumasok sa palasyo. Sa sakit na ito, 9 sa 10 ang namamatay. Nagawa niyang gamutin ito. Nagtala siya ng kalahating araw. Mas mabuti na ito kaysa sa maghintay ng higit pang kalahating taon. Kalahating araw. Kung may kahit kaunting pagkakamali si Ning-an pagkatapos ng kalahating araw, sisingilin ko kayong dalawa. Narinig mo, kung may mangyari, hindi ko kayang protektahan ka. Sobra na to. Hindi naman ako humihingi ng marami, kung mabibigyan mo lang ako ng kaunting pagkakataon. Gusto kong uminom ng tubig. Nanghihingi na ng tubig ang prinsesa. Sa tanghali, huwag ka nang magreklamo. Emperatrice, umaga na. 4:05 ng umaga, 3 bahagi ang init, hanggang tanghali. Bumaba ng kalahati. Ngayon ay may pagsusuka ng 1 beses. Pero swerte na ngayon at mas maganda ang pakiramdam ko. Swerte na 1 beses lang talaga. 3 beses ang pattern. Ito ang para sa ngayon. Nandito rin ang kahapon. Kung gusto mong tingnan, ituloy mo lang. Emperatrice. Kagawad kahapon, 3 beses siyang nagsuka. Ngayon, 1 buong pagkain ang nawala. Hindi ba ito swerte lang? Hindi tumatanggap sa bibig, pero tapat ang kamay. Halos mapunit na ang panyo. Kitang-kita nila, tanggalin ang sabaw sa ref. Bago maghating gabi, magbubunga na. Huwag munang magmadali ang hukom, nasa paningin ko pa lang. Reyna, ang babaeng ito ay hindi na dapat manatili. Kung patuloy siyang pababayaan, ang buhay ng maliit na prinsesa ay mapapahamak sa kanyang mga kamay. Mayroon ka bang ibang masasabi tungkol sa babae? Ilang beses na ito sa gabi. Sa unang gabi, nag-init mula hating gabi. Anong sinasabi ng babaeng manggagamot dito? Hindi ito usapan. Tuwing gabi, mainit. Hindi ko kasalanan na lumabas ang sabaw. Bumaba sa araw, tumataas sa gabi. Sa bawat pagkakataon, eksaktong oras. At ano ngayon? May mga ganitong batas ang mga sakit. Pagsisinungaling. Kahit anong pattern pa yan, kapag lumala na ang sakit, ito na ang hatol ng ospital. Tingnan mo rin ito sa 3 gabi. Sa parehong oras, sa parehong braso, sa parehong side ng pulso na mahina. Gaano kadalas mo nang nakita ang ganitong pattern?
Bawat pagkakataon ng lagnat ay sa gabi. Hindi lang iyon. Paulit-ulit na nag-aalab. Laging sa isang braso ang sakit. Nangangalay ang mga daliri. Ang kabila ay maayos lang. 3 araw, 3 beses. Issue, 3 araw, 3 beses. Walang pagkakamali. Pagsisinungaling. Ikaw, isang babaeng manggagamot, ilang araw ka lang sa palasyo. Tapos naglakas loob kang gamitin ang salitang batas laban sa Emperatriz. Laban sa Imperial Hospital. Hindi ako ang pumipilit. Ang mga numero ang pumipilit. Mahal na hukom, tingnan nyo ito. Siya ang gulo na dulot ng iyong pagtanggal ng sabaw. Bakit hindi mo ibalik ang orihinal na resipe? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Naglilipat na naman ang Diyos ng medisina. Mahalagang lugar ng Liu Gongzi. Titingnan ko lang. Isang sulyap, mahalagang lugar ng loob. Kahit na sumisiksik ako sa butas ng pinto, hindi pa rin pwede. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi nakabatay sa mga organo, kundi sa daluyan ng dugo. Kapag nagkaroon ng pamamaga sa pader ng ugat, maaaring magdulot ito ng paulit-ulit na lagnat. Mahihirapan itong mawala, maaapektuhan ang isang bahagi ng katawan. Ito ay mahina ang pulso sa isang side lamang. Nanginginig ang daliri, masakit ang mga kasukasuan. Hindi lang basta-basta ang pagtukoy sa sanhi, hindi ito isang beses lang na pagpalpate. Ito ay resulta ng araw-araw na pagtala. Tinitignan kung may pattern ba ito. Guro, paano po ito gamutin? Magpa-diagnose muna bago maggamot. Maraming tao ang namamatay dahil sa akala nilang ito ay simpleng sakit. Sobrang pinapabuti ang kanilang kalagayan. Pakiusap, dalhin si Ginoong Han para sa muling pagsusuri. Kung sasabihin din niya na ikaw ay nagkakamali, maaari kang umalis sa palasyo. Ikaw. Ginoong Han, matagal na tayong hindi nagkita. Magpatingin muna. Tiningnan na ng Dr. Han ang pasyente. Nasa estado pa rin ng panghihina. Kailangan muling ibalik ang orihinal na gamot. Doktor, tingnan mo ang pulso sa gilid na ito. Mahina ang pulso sa gilid. Totoo ang sinasabi. Magkaiba ang lakas sa magkabilang gilid. Hindi ito ang pulso na dapat mayroon ang isang peking sakit. Huwag kang magpaloko sa mga sinasabi niya, Hantai. Suriin ang pulso ng pasyente. Ako mismo ang nag-check nito. Pakipakita sa akin ang iyong talaan. Mahal na Emperatriz, tingnan mo ito ng 3 araw at 3 gabi. Nagsimula ang lagnat sa parehong oras. Mahina ang pulso sa parehong bahagi. Sakit ang kasukasuan sa parehong bahagi. Hindi ito basta-basta na kulang dito, punan mo lang. Mayroong pattern ang sakit na ito, laging umiinit tuwing gabi. Kapag mainit, isang bahagi lang. Kung sumasakit ang kasukasuan, ang ugat ng sakit ay hindi sa kakulangan. Nasa daluyan ng dugo ito. Panlo-panol ang paulit-ulit na pamamaga sa loob. Pamamaga ng daloy ng dugo. Narinignan niyo ito, di ba? Nakita na ba ni General ang tungkol sa trangkaso? Nakita na niya ang sakit na narinig namin 2 taon na ang nakalipas. Halos mapatay pa nga si Maestro Liu dahil dito. Magkapareho ang mga dahilan ng 2 bagay na ito. May mga sakit na hindi sumusunod sa mga patakaran. Ngunit ito ay umiiral. Nakaitala ang inang Reyna dito. Napatunayan din ito ni Ginoong Han. Lahat ay tumutugma. Paalalahanan siyang mag-ingat sa gamot. Nakatutok si Ginoong Han sa tabi. Hindi magkakaroon ng malaking pagkakamali. Huway, gamitin mo ang gamot. Nanonood si Han Xian. Huwag kang aalis sa Ning'an kahit isang saglit. Kung may maliman, hindi ka mapoprotektahan ng kahit sino. Hantai, tutulungan mo ba akong itala pagkatapos nito? CJ. Hukom ng korte, noong nakaraan, tinuruan mo ba ang iyong subalterno? Ang pulso ay hindi nagsisinungaling. Nawala na ang lagnat ng prinsesa. Hindi na rin malamig ang isang kamay at mainit ang isa. Gutom na ako. Maaari bang uminom ng lugaw? Bumaba na ang init ng kaunti. Noong nakaraang gabi, may posibilidad na muling mangyari ito sa oras ng aso. Talagang kahanga-hanga ka, Ginang. Hindi ito Diyos, kundi isang kapaki-pakinabang na tala. Pumasok ka, King Luo. Babae. Aking aliping si King Luo. Pinadala ng opisina ng medisina ang aking aliping ito para tumulong sa inyo. CJ. Una, pakainin ang prinsesa. Dahan-dahan, maliit na kagat lang. Ganyan na lang.
Huwag mong labagin ang mga patakaran ko. Ang mga patakaran ay sa hukom sa kabilang silid. Dito, sapat na ang pakainin ko lang ng lugaw. Sabi ng hukom. Bukas ng umaga, susuriin niya ang kanyang gamot. Talagang gagamitin niya itong taktika. 2 beses na bumalik-balik. Sa wakas, nakakuha ng kaunting maayos na bagay. Suriin mo. Pakiusap, suriin mong mabuti. Ang maliit na prinsesa ay tila gumaganda. Tawagin ng mga tao, kunin ang mga masamang gamot sa kanyang kahon ng gamot para sa pagsusuri. Hanapin mo ulit, nakatagpo na talaga ng hukom. Ginoong hukom, ganito ang hitsura ng gamot na hinahanap mo. Lene, huwag kang magmadali, ginoong hukom, sa araw na ito. Tama lang na ipakita ang isang katotohanan. Pumunta sa harem para magpagaling. Sino ang tumingin at ano ang ginamit? Paano nagbago ang pasyente? Lahat ay nakasulat ng malinaw. Alam na kung ito ay kabutihan o kasalanan, para hindi na magtutulungan sa pag-iwas, at hindi magtuturo ng sisi. Ano ang ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Napakamadaling maunawaan. Kaso Nining-an. Simula ngayon, itatala ito araw-araw ayon sa iyong paraan. Ang buong Taiping Hospital ay susunod dito. Aking susundin ang utos. Dahil mayroon kang kakayahang ito, mananatili ka sa Shangyao Biryu bilang kawani. Si King Luo ay ibibigay sa iyo para magamit. Ang alipin ay susunod sa babae bilang katulong. Tama. Magsimula sa pag-aaral ng mga tala. Ang alipin ay mag-aral. Ang alipin ay mag-aral. Tiyak na mag-aaral ang alipin. Mukhang medyo natatakot ang katulong na ito. Ngunit may buhay sa mga mata. Masama na ang merienda ng mahal na consort. Sinubukan ni Ginoong Fukuan gamit ang pilak na karayom. Nalaman na may lason. May lason. Ang tangyuan ng mahal na consort ay may lason. Tawagin ng mga tao, arestuhin ang gumawa ng tangyuan. Nakasara na ang mga alok, walang sinuman ang pwedeng gumalaw. Fukuan, tumigil ka na. May lason ng ina, huwag ka nang kumain pa. Sabi mo may lason. Ako ay nakain na ng 2. Tingnan mo kung mamatay na ako ngayon. Mali ang pagkakasaksak ng aking biyanan. Pero hindi ito lason. Hindi ito lason. Ano ang itim na ito? May laman ng itim na linga. May kaunting bagay. Kapag nakasalamuha ang pilak, nagiging itim ito. Bakit ito naging itim noon? Noon, ang ina ay kumakain ng puting asukal na palaman. Kapag pinalitan ng sesame na palaman, naging itim ito. Kung hindi maniniwala si Gonggong, magdala ka ng 1 piraso ng atay ng baboy. Ang silver needle, kapag tinusok, ay kasing itim. Sa amin din ay para sa kaligtasan ng Empress. Alam namin na tapat ka. Siya na babae. Ang mga bola ng bigas na ito ay kaunti ang mantika at asukal. Sakto lang ang lasa para sa akin. Inang Reyna, ika-4 na ito na kinakain mo. Mahal na asawa, anong nangyari sa'yo? Tawagin ng mediko, bilisan mo. Sagot sa hari, ang pulso ng Reyna ay mahina. Nabigla siya. Nakaapekto ang plema at init. Sakit na dulot ng takot. Magbibigay ako ng reseta para sa pagpapakalma at pag-aalis ng plema. Magpahinga ka ng mabuti. Sa araw, nagkaroon ng balita na may lason ang mga tangyuan. Ngunit ganito na naman sa gabi. Baka may naglagay ng mabagal na lason. Huwag kayong mag-alala, inyong huwili. Hindi ito senyales ng pagkalason. Sige, sundin na lang natin ang iyong sabi. Kung nakita mo, nobilis, nang gabing iyon, namutla ang mukha niyong Reyna sa pagpilit. Nabahala ang inyong huwili nang pumasok siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagising siya sa pag-ubo. Bakit? Hindi ba siya natutulog ng may hilik sa gabi? Ang tunog ng paghilik ay naririnig sa buong silid. May iba pa. Tuwing umaga, palaging nagrereklamo ng sakit ng ulo. Pagkaupo ng isang umaga, inaantok na. Paglakad ng ilang hakbang, sumasakit ang tuhod. At ang balat. Kung ganon, mukhang nasugatan ang siko ng inang Reyna kamakailan. Sige, bumangon na ulit. Malinis ang paligid. Nagising sa ingay ng paghilik. Sakit ng ulo sa umaga. Inaantok sa araw. Masakit ang tuhod. Paulit-ulit na sugat sa balat. Anong sakit ito, babae? Hindi ito lason. Hindi rin ito takot. Masyado lang itong mabigat. Nagdulot ito ng sakit sa katawan, babae. Huwag mong sabihin yan. Bakit hindi pwedeng sabihin? Ang katawan ng Reyna ay masyadong malusog.
Isang biyaya sa loob ng palasyo. Ang pinakapaborito ng emperador ay ang kanyang reyna na may ganitong karangyaan. Kung sakaling humiling ka na magbawas ng timbang ang reyna, walang sinuman sa palasyo ang mangahas na magsabi ng ganito. Walang sinuman ang mangahas. Tanging ang sinumang may lakas ng loob. Mahal na emperador, reyna, tungkol sa nangyari kagabi, nagawa ko na ang pagsusuri. Anong nalaman mo? Natutulog ng mahimbing sa gabi. Biglang nagigising na pigil ang hininga, namumula ang labi, masakit ang ulo paggising sa umaga. Pagdating sa araw, antok na antok, masakit ang tuhod kapag naglalakad. Kamakailan lang, ang balat ay patuloy na nagkakaroon ng sugat. Hindi gumagaling. Ito ay mga bunga ng pagkalason. Hindi ito lason. Lahat ito ay nagmula sa isang ugat. Masyadong mabigat ang katawan ng reyna. Masyadong mabigat. Ang paboritong babae ay mayaman at masigla. Ito ang pinakamagandang kapalaran sa harem. Ito ang aking paborito. Pinaalalahanan mo ang ginang na bawasan ang timbang. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi naman ako nagrereklamo sa katawan ng ginang. Kung hindi ka nagrereklamo, bakit mo siya pinapayuhan na magbawas? Dahil kailangan niyang magising sa gabi. Ang katawan ng iyong mahal na consort ay nagdulot ng sakit. Hindi ito tungkol sa estetika. Ano ang sinabi ng Imperial Medical Department? Sinabi ni Dr. Yan kagabi na ito ay dahil sa pagkabahala at plema. Si Dr. Yan ay mayaman sa karanasan. Mayaman sa karanasan, kaya't nais kong itanong sa iyo, mahal na emperador. Nagbigay si Dr. Yan ng reseta. Maaari pa bang magising ng gising sa gabi si Ginoo? Ginoo, hindi ko po sinasadyang magpapayat para magustuhan ng iba. Ano po ang gusto ninyong gawin sa akin? Gusto ko lang po kayong mapatulog ng mahimbing sa gabi para hindi na kayo magising ng gising sa gitna ng gabi. Para makalakad ng madali, hindi masakit ang tuhod. Ang pinakamahalaga ay, huwag kang matutulog ng tulog na tulog at hindi na magigising pa. Ako ay may ganitong kalubha. Gabi na nagigising ng hindi sinasadya. Labi ay namumula. Nay, noong sandaling iyon, natakot ka ba? Siksun yung nagsabi kung paano mo gagawin. Hindi ko sinasadyang ipagsabihin na huwag mong kakainin ng sobra. Baguhin mo lang ang paraan ng pagkain. Inilalagay ang sarili sa proteksyon. Maaari pa ba akong kumain ng mga paborito kong pagkain? Pwede. Pero kailangang baguhin ang paraan ng pagkain. Adobo na baboy na may sarsa. Bawasan muna ang karne ng baboy. Gusto ko ng matamis na sabaw. Bawasan ang asukal. Hindi pinapayagan kumain. Osmanthus. Inang, isa-isa po kayong magtanong. Ang sagot ko ay hindi matatapos hanggang bukas. Kumain ng kaunting mantika at asukal. Maglakad-lakad pagkatapos kumain. Matulog na nakataas ng kaunti. Matulog sa tagiliran para protektahan ang tuhod. Protektahan ang balat. Isa-isa lang. Mas mabuti na matulog muna ang reyna. Sige, subukan natin. May isa pang bagay na nais kong ipakiusap sa inyo, mahal na hari. Sabihin mo. Simula ngayon, tuwing gabi magpadala ng pagkain para sa reyna. Kailangan din pakinggan. Nakuha ko na. Shaitang, Siko. Sino ang babae na nagsulat nito? Siksu, ang babae mula sa apothecary. Ang katawan ng Rin ay mahalaga talaga. Mababang tamis na sopas, sundin ang lumang paraan, dagdagan ng asukal. King Luo, tikman mo ito. Mas matamis kaysa sa karaniwan. Tingnan ko. Ang luto ay nakasulat na piniritong malinis. Bakit napakakinang nito? Sabi ng kusina ng emperador, ginamit ang paraan ng piniritong malinis. Malinis na stir-fry na paraan, kaunting langis lang ang ilalagay. Ano ang sinabi ng mga tao sa kusina ng emperador? Sabi nila mahalaga ang reyna. Sino ang may lakas ng loob na talagang hayaan siyang magutom? Kung sakaling hindi maganda ang pakiramdam ng reyna, baka magalit siya sa atin. Hindi kayang pasanin ng kusina ng emperador iyon. Hindi ko kayang tanggapin. Ako na ang bahala. Maririnig ba ito sa kusina? Kung hindi maririnig, palitan na lang ng tao. Isang kutsara ng langis, isang kutsara. Hindi pwedeng magdagdag ng isang patak. Ako na ang mag-asikaso ng paghati ng pagkain. Mas matamis pa kaysa dati. Mas mabuti pang huwag nang uminom. Inang, ito ang unang pagkakataon na nakinabang ka. Pwede bang magpahinga muna si Ianje? Su, naghihinalo na pagkatapos ng ilang hakbang. Inang, dahil nasa paghihinalo pagkatapos ng ilang hakbang, mas kailangan pang maglakad. Ang mga binti ko, may problema sa mga binti. Hindi makasabay ang puso at baga. Dahan-dahan, maglakad ng kaunti pa. Inang Reyna, mahalaga ka. Bakit mo pinagdaraanan ito? Sinasabi ko na masyadong malupit ang babaeng yon. Hindi man lang siya nagbigay ng pahinga kahit sa isang hakbang pa. Anong tawag dyan sa babae na ito? Ito ang tawag sa inyo, mga amo, na makatulog ng mahimbing sa gabi.
Ninang at iba pa, nakikiramay sila sa inyo. Maganda yan. Pero minsan, ang pakikiramay at pagtulong ay dalawang magkaibang bagay. Sinasabi mo talaga ng walang pakundangan. Ang pagpapakita ng respeto ay trabaho ni King Luo. Ako ang bahala kung matutulog ba si Nyang Nyang ngayong gabi. Mabilis, amoy ang sarap. Mabilis, mabilis, habang wala si Enye. Su, ipasok na muna, mahal na hari. Siko. Ako, nandito ako para tingnan ang aking asawang natutulog. Haring din, tingnan ng iyong haring nuno ang gamit na may siko. Ito ang akin mismo kakainin. Dala ko na rin. Sige, tutulungan kitang magtala, haring nuno. Sanay si haring nuno na sa gabi kumakain sa labas ng palasyo ng consort. Naka-schedule ang pagkain sa kahon dito. Mula ngayon, sa gabi, magpapadala kami ng pagkain dito sa iyong Ginoo. Kahit sino ang maghatid, sa akin na ang bahala. Naintindihan ko na, pinakamamahal na reyna ay mahilig kumain ng baboy na nakatuhod, hanggang sa hindi na muling magising sa gabi. Pag-usapan na lang ang tungkol sa baboy na nakatuhod. Dumating ang tiyahin at pamangkin niya, nasa pagkain na yon ang reyna habang kumakain ng bagong pagkain. Magpapapayat kasi, huwag mong pakainin siya ng sobra. Anong sinasabi mo? Nasa proseso siya ng pagpapapayat. Pagpapapayat. Gusto ni Tia magpapayat. Ipaliwanag mo ng malinaw, ano ang nangyari kay Tia? Sino ang nag-utos sa kanya magpapayat? Si Ginoo Shu ang gumawa. Shu. Si Ginoo Shu ang gumawa. Tapos na, ganap na. Anong tapos na? Hindi mo alam. Dahil ang tiyahin sa palasyo ay paborito. Dahil sa kanyang marangyang anyo. Paborito ng emperador ito. Kung sakaling pumayat ang tiyahin. Kung sakaling mawala ang kanyang swerte. Kung mawawala ng pabor, ano na ang natitira sa tiyahin sa palasyo? Naghahanda ang tiyahin. Nawawala na ang suporta ng pamilya Liu. Wala na ang pamilya Liu. Wala na rin ang aking buwanang allowance. Nakaalala ka lang sa sweldo mo. Hindi. Nakaalala pa rin ako sa tiyahin. Pero ang tiyahin. Jinghang. Iyahin. Kahapon ng gabi, halos hindi na ako nagising habang natutulog. Sabi ng tagapaglingkod na siksu, kung hindi ka mag-iingat ng ganito, sa isang gabi, talagang hindi na ako makakatulog. Hindi naman siguro. Maghilik. Gumising sa gabi nang hindi sinasadya. Nagmamalat ang mga labi, sakit ng ulo sa umaga, nahihirapang maglakad, masakit ang tuhod, paulit-ulit na sugat sa balat. Alin dito ang sa tingin mo ay hindi seryoso? Tita, nagtatago ka pa sa pagkain. Huwag hayaang makita ng mahinahon na si Yanye. Su. Kailangan lang ng kasama para maglakad-lakad ang reyna. Ipinaabot ng Lady Xu ang mensahe mula sa emperatrice. Ang matandang prinsesa sa pamilya niya ay muling nakakaranas ng matinding sakit sa tiyan. Ngayon ay may mataas na lagnat pa. Pumuti na ang kanyang mga mata. Hindi na kayang kontrolin ng karaniwang gamot. Kailangan po kayong pumunta agad at tingnan siya, emperatrice. Mahal na manggagamot. Mahalaga ba ito? Mahalaga. Narito ang babae. Sinabi pa ng mahal na consort na iniisip ka. Sabi niya, nitong mga nakaraang araw, hindi na sumasakit ang ulo niya sa umaga. Natutulog din siya ng mahimbing sa gabi. Alam ko na, pupunta ako para tingnan siya. Pero unahin muna natin itong taong ito. Kailan nagsimula itong paninilaw? 3 hanggang 4 na buwan na itong nangyayari, tuloy-tuloy. Minsan maganda, minsan masama. Masakit ba pagkatapos kumain o kapag walang laman ang tiyan? Namamaga kapag kumain? Minsan nanginginig pa. Nag-reheat sa gabi. Mas masakit ang tagiliran o buong tiyan. Itong bahagi na ito. Sobrang sakit kapag mabigat, umaabot sa likod. Paulit-ulit na pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan. Minsan malamig, minsan mainit, namamaga pagkatapos kumain. Pumutla ang puti ng mata at ang balat. Hindi ito isang bagay na isang araw o 2 araw lang. Ito ay isang patuloy na impeksyon sa katawan, na unti-unting nagpapahina sa tao. Maaari bang magamot ito? Ginoong Xu, mangyaring magbigay lamang ng reseta. Anumang halaga, kayang bayaran ng aming tahanan. Una, sabihin mo ito. Mayroon bang mabilis na paraan na may isang baso ng gamot na makagagaling? Ang silid ay dapat gawing kwarto ng may sakit. Pasok at labas, may malinis na lugar, lugar para palitan ng gamot, at lugar para sa mga basura. Huwag pagsamahin, kailangang hiwalay. Baguhin ang lugar. Ito,
May nakatalagang tao na magbabantay sa rota. Hindi pwedeng magkaiba ang oras ng pagbabago. Hindi pwedeng itigil ang gamot. Hindi pwedeng ipagpatuloy ng walang tigil sa gitna. Temperatura, pagkain at pag-ihi. Itala ito araw-araw ayon sa oras. Walang dapat kalimutan. Itala. At saka, maraming gamot at gamit. Kailangan patuloy na punuin. Kung gaano katagal nagtagal ang sakit, ganoon din katagal ang dapat itala. Maraming materyales, pangmatagalang pangangalaga. Mukhang hindi ito tungkol sa pagpapagaling, AI. Parang sinasakripisyo natin ang buhay ng prinsesa. Hindi ko kailangan ng ganitong kalaking abala para pumatay. Kung sa tingin mo mahal, pwede kang hindi magpagamot. Sa tingin ko, ang prinsesa ay may problema lamang sa galit at takot. Inumin mo ang sabaw na pampalinis ng atay at nagpapalabas ng bayle. Sa ilang araw ay makikita mo na ang resulta. Bakit pa kailangang magpasiklab ng ganito? Gaano katagal nang ginagamit ng hukom ang paraang ito? May mga panahong tuloy-tuloy. Lalong sumasama ang puti ng mata ni Lola Wang. Mas lalo pang tumataas sa gabi. Ang gamot na ito ay pampalinis ng atay at nagpapalabas ng bayle. Ito ay tungkol sa pagpapagaling o sa pag-aalaga sa may sakit. Nagawa ng Yenye. Suna pagalingin ang paboritong konsort. Naniniwala ako sa kanya. Ipasa ang aking mensahe. Iligtas ang matandang konsort. Kung kailangan ng tao, bigyan ng tao. Kung kailangan ng pera, bigyan ng pera. Walang sinuman ang pinapayagang humadlang. Kailangan ng prinsesa na maghanda ng mga bagay. Hindi bababa sa 2 araw. Thermometer. Naka-disinfect. Mga solusyon para sa rehydration. Sterile na bendahe. Mask at guantes. Mga pad. Itong malaking piraso. Mayroon pang likod. Sa biyahe na ito, wala na akong natirang kahit 1 sentimo. Thermometer. Mask at guantes. Kumuha ng ilang bot ng disinfectant. Tanggap ko na ito lang ang kaya kong tanggapin. At tapusin na natin ito. Ang mga numerong ito, buhay ba talaga? Bakit pa rin tumataas? Nagsusugal sa tagumpay. Hindi ako yumaman. Ako ang nagbayad mula sa sarili ko para magbukas ng isang ward sa sinaunang panahon. Itong mga bagay na ito, noong sinaunang panahon, ginamit iyon. Dito, puro sunog ng pera lang. Wala na. Tulong na bagay, kung susunugin, susunugin na. Ano bang laman ng salamin na tubo na ito? Pangsukat ng init, ilagay sa ilalim ng kilikili at pisilin. Pagkatapos ng insenso, magulat ng bilang. Hawakan ang ulat ng bilang. Tingnan mo, ang bahaging ito ay 1 grado ng init. Kung lampas na sa linya, nasunog na, bumaba na. 1 tubo lang ang makikita kung sino ang nasusunog. Ano ang lohika nito? Pag-usapan natin ang dahilan mamaya. Ngayon, mag-aral muna tayo ng pagsuot ng maskara. Itong puting tela ay ginagamit para sa mukha. Para hadlangan ang alikabok at masamang hangin. Kailangan nating magsuot nito kapag nagpapalit ng gamot. Para tayong multo, para tayong malinis na tao. At suko, anong ginagawa mo? Gusto mong manghampas? Saan? Ito ay isang banal na bagay na ipinadala ng babaeng sugo. Para sa pagpapalit ng gamot, gusto ko rin ng isa. Banal na doktor, magpadala ka rin sa akin ng isa. Pupunta ako sa lugar ng pagpapalit ng gamot para tumulong. Nung huli kang pumasok sa lugar ng pagpapalit ng gamot, nakitang nahimatay ka dahil sa dugo. Nadaplisan mo ang sulok ng kama ni Lao Wangfei. Kalimutan na natin yun. Yun ay noong nakaraan. Ngayon hindi na ako nahihilo. CJ, kung hindi ka nahihilo, kunin mo ang mga pirasong ito ng mga placard. Sundin mo lang ang sinasabi ko at isabit mo ito. Malinis na lugar, lugar ng pagpapalit ng damit, lugar ng pahingahan, lugar ng basura. Walang dapat magkamali. Kaya ko to, madali lang. Malinis. Baligtad. Ay. Hindi ba pareho lang yan? Pareho, ikaw na lang ang gumawa. Pareho pa rin, binibilang ko ang matamis mong lola. Maghihintay ulit ako. Mula ngayon. Gaano karaming temperatura ang nainom ng prinsesa? Naitala na. Lahat ay itala ng tama sa oras. Huwag kalimutan ang bahagi na yon. Kapag dumating na ang oras, dapat tandaan. Kahit natutulog o gising ang prinsesa. Kung natutulog siya, huwag siyang istorbohin. Ngunit tandaan. Kung gising siya, tanungin at tandaan. Tungkol sa oras, hindi dapat umasa sa isip. Minsan, nililinlang ka ng isip pero ang papel ay hindi. Bakit ka na naman nagkamali? Gumastos ng ganitong kalaking pera, nagdusa ng ganitong karaming sakit, magsabi ka naman ng tiyak.
Ina. Ilang araw na ang nakalipas. Ang pera ay parang tubig na umaagos. Ngunit ang tao ay ganito pa rin. Itong paraan ng pag-ospital, talagang lunas ba ito sa sakit o paiba-ibang paraan lang para maantala ang oras? Sa mga kakaibang kagamitan at gamot na ito. Pinagpapagod ang reyna. Puno ng ginto at pilak. Pero ang ugat ng sakit, natanggal ba? Ako, na may 30 taon ng praktis sa medisina, hindi pa ako nakakita ng ganitong paraan. Nagsagawa ng medisina sa korte ng 30 taon. Marami na akong nakita ng mga batas. Ang sakit ng matandang prinsesa, gamit ang mga batas na yon, gaano nakatagal siyang ginagamot. May mga pagkakataon na ilang panahon na. Ngunit tiningnan ni Ginoong Han ang mga tala. Sinabi rin niyang makikita ang mga pagbabago sa isang sulyap. Si Ginoong Han ay bata pa, nabahala siya, hindi pa rin tiyak. Tingnan niyo, unang beses niyang nagbalik. Matapos kumain ng masyadong mag-racy na pagkain noong nakaraang araw, pinayagan siyang magpahinga, diretsong tumayo at lumipat ng gamot. Nagtagal ng kalahating oras. Pangalawang beses na nagbalik, inilipat ang oras ng pagpapalit ng gamot ng kaunti. Sa hapunan, uminom muli ng pampuno ng sabaw. Bago matulog, bumaba ang temperatura ng hangin. Naglagay ng kumot, bawat ulit na ginagawa. Lahat ng ito ay may dahilan. Lahat ng ito ay nakasulat dito, hindi dahil mali ang paggamot. Talagang paulit-ulit ang sakit na ito. Kailangan itong dahan-dahang gamutin ayon sa mga patakaran. Kaya mayroon ka bang isang gamot na agad na epektibo? Isang gamot na agad na makikita ang resulta. Hindi kami nagkukulang sa pera sa Wangfu. Ibigay mo ang halaga. Mayroon bang? Wala talagang. Sinasabi ng lahat sa labas na may kakaibang gamot ka. Totoo bang may ganong gamot? Kung meron man, matagal na akong yumaman. Hindi ko na kailangang makipagtalo pa sa'yo dito. Kaya isipin mo ulit. Kahit na mahal, kaya kong bayaran. Prinsipe, sasabihin ko na ito sa huli ulit. Kaya nitong gamutin ang sakit na ito. Pero hindi ito yung tipong uminom ka lang ng isang tableta tapos na. Yung klase ng gamot na yon, sa buong mundo ay wala. Sino ba ang nagsabi na meron? Hindi siya nagliligtas sa iyong ina. Nangungupit lang siya ng pera mo. Huwag na kayong makipag-away, masakit ang ulo. Su, pumunta ka rito. May itatanong akong totoo sa'yo. Kung susundin ang paraang ito, gaano karaming pilak pa ang kailangan? Gaano katagal? Kakaunti, 1 o 2 buwan, at saka. Mga gamot at materyales, bawat 5 hanggang 7 araw, magdagdag ng isang bahagi. Bilang ng idinadagdag sa bawat pagkakataon, tinatayang 70% hanggang 80% ng unang pagkakataon, hindi may iwasan. Kung may paulit-ulit na mangyari sa gitna, maaaring kailanganin pang magdagdag ng 1 buwan, maging 2 buwan, kasama ang pagtaas ng gastos. Ngunit, pero kayang gamutin. Kaya. Kahit na ibenta ang lahat, kaya pa rin gamutin. Bawasan mo na ang pagdidiin sa kanya. Kahit anong pilit, hindi mo maihahagis ang gamot. Halos ubos na ang gamit. Gusto kong makita kung ano pang magagawa mo sa pagbalik mo. Nawala na ang lagnat nitong mga nakaraang araw. Hindi na masyadong sumasakit ang tiyan. 3 beses sa isang araw ang temperatura. Tumaas na ang pagkain at pagdumi. Mga tela para sa pagpapalit ng gamot. Itapon ang mga ginamit sa basurahan, huwag paghaluin. Yan ay ginamit na. Dapat ilagay doon. Yan simpleng tela lang naman yan. Linisin mo lang, ayos na. Sabi ng babae. Hindi pwedeng paghaluin ang 2 distrito. Kung paghaluin, mas maraming hirap ang daranasin ng prinsesa. Mas maraming alituntunin pa ito kaysa sa isang araw bago pumasok sa palasyo. Sandali lang. Anong oras kinain ang huli? Itong alipin ay nagtatala. Ilagay muna ang talaan. Hintayin munang matapos ang talaan bago magbigay. Unahin ang pagtatala bago ang pagbibigay. Kailangan ding itala ang pagkain. Itala ang pagkain, pag-inom ng tubig, pag-ihi, pagtulog, lahat ay itatala. Ito ay para sa pagpapagaling ng tao o para sa pag-aalaga ng mga tala ng prinsesa. Naka-schedule ang mga tala upang makalabas ng maaga ang prinsesa. Ang talaan ng silid na ito ay hindi pinili ng sarili. Nakaupo ka na, nakababatang kapatid. Nabahala ang emperatris. Salamat kay Ginoong Xu sa kanyang mga paraan ng pag-aalaga. Tungkol sa talaan ng silid na ito para sa emperatris, araw-araw na itinatala, mas malinaw ang pagbabago sa kalagayan kaysa sa pulse case. Mas malinaw.
Pero ang paraan ng paggamot ay sa kabila pa rin ng lahat. Maaaring tignan ni Yuan ang mga ito. Kailan nagsimula ang lagnat? Kailan sumakit ang tiyan? Matapos kumain ng anong pagkain ang lalong lumala? Anong gamot ang ininom na nakatulong? Nasa itaas lahat. Hatol ng ospital tungkol sa temperatura, pagkain, at sakit. Isusulat ayon sa oras. Hindi ko pa nakita ang ganitong paraan sa talaan ng pulse. Pero detalyado ang pagkakatala. Kaya siguro kaya niyang sabihin na may regularidad ang sakit. Sa susunod, susundin na lang natin ang ganitong patakaran sa side hall. Pagpapangkat ng pangangalaga. Itala ang temperatura sa tamang oras. Erehistro ang pagkain at pag-ihi. Ihiwalay ang dumi. Walang sinuman ang pinapayagang magpabaya. Sundin ang mga alituntunin ng Ginoong Xu. Lanan. Ang kalagayan ay bumubuti na. Gamitin ni Enye. Xu ang paraang ito sa pag-record. Pwede ba akong kumuha ng kopya? Tandaan mong isulat ng maayos. Huwag mo akong pabalikin para tingnan. Mas mabuti na ang kalagayan ng mahal na consort nitong mga nakaraang araw. Hindi na siya nagigising na may sakit sa ulo. Sa Imperial Garden, kaya na niyang maglakad ng 2 bilog. Tingnan mo, parang pumayat ang mahal na consort. Tama, nabawasan ang kanyang katabaan. Nasaan na ang dati nating kasaganaan? Kung ganito ang mangyayari, paano kung magsawa na ang emperador? Nangako ang dalaga sa akin nitong mga nakaraang araw na talagang hindi na ako makatulog sa gabi. Pagkagising ko sa umaga, ang saya ng pakiramdam. Inay, tignan mo, nakapagpuyat ako ng 5 o 6 na beses sa isang gabi. Sa mga nakaraang araw, palagi kang nakaupo. Hindi na rin sumasakit ang tuhod mo. Ngayon, ako ba? Ay maaaring bigyan ang sarili ko ng isang piraso ng ginger flower cake. Hindi pwede. Kahit isang maliit na piraso lang, hindi rin pwede. Kasing laki lang ng palad, isang maliit na piraso. Kaka ng Reyna ay hindi na masakit. CJ. Narinig ko ang mga tao sa ilalim na nagsasalita. Sinasabi nilang pumayat ako, naglagay ng magandang mukha. Sinasabi nilang baka mapagod na si Haring Maaga. Tingnan mo na lang ang sarili mong mata, magpigil ka na lang at magising. Nakatulog ako ng hindi maganda. Sakit ng ulo ko paggising. Masakit ang tuhod. Mula sa kalahating bilog hanggang 3 bilog sa hardin. Ngunit sinasabi ng mga tao sa labas. Ang sinasabi ng mga tao ay kanilang mga salita. Ang aklat na ito ay tungkol sa katawan ng Reyna. Hindi nakikinabang ang Reyna sa mga biyaya. Ito ang sakit na hindi makakuha ng hangin sa gabi. Nabubuhay ka para sa iyong sariling kapayapaan, hindi para sa kasiyahan ng iba. Umalis na tayo. Mas masarap ang tulog ko kaysa sa anumang swerte. Bigas. Ituloy mo. Nagtatanggal ako para sa sarili ko. Babaeng tagapaglingkod. Si Ginoong Han ay madalas na pumupunta sa likod na silid kamakailan. Nagdala ng iyong talaan at nagsusulat. Nagtatanong ng kung ano-ano. Hayaan siyang magsulat. Babaeng tagapaglingkod. May isang ginang na dumating sa harap ng ahensya ng medisina. 2 kasamang may masilay na anyo ay humarang sa pintuan. Walang maglakas loob na humarang sa kanya ang mga alipin. Nais niyang makipagkita sa makapangyarihang manggagamot. Agad ipakita sa akin. Sa mga nakaraang araw, nahihilo ako, parang may sumisikip sa aking ulo. Anong malubhang sakit ang dinaranas ng ginang? Ito ay dahil sa init ng panahon. Ang init ng panahon ay isang sakit na hindi dapat ipagwalang bahala. Bawat beses na magpatingin ang ginang na ito, hindi bababa sa 800 o 900 piraso. Sinasabi mong na headstroke ako, isang paglapastangan iyon sa aking sakit. Ang iyong sakit ay hindi magiging mas mahal dahil sa iyong pagiging bukas palad. Hindi ito nagiging mas mahal, ngunit hindi rin ito maaaring tawaging headstroke. Ang mga karaniwang tao lamang ang nagkakaroon ng headstroke. Ang araw ay hindi namimili ng mayaman o mahirap. Nasilaw na, nasisilaw na talaga. Bakit ang pangit ng salita mo, batang babae? Sinasabi ko ang totoo. Minsan, hindi maganda ang pakinggan ang katotohanan. Ikaw, batang lalaki, lumayo ka. Umalis ka, pakitawagin ang tunay niyong doktor dito. Siya ang mismong diyosa ng medisina. Bata pa lang ay diyosa na ng medisina, mabilis ang pag-angat ng kanyang katayuan. Salamat sa tulong ng ginang, ang diyosa ng medisina ay tumitingin lamang sa mga pasyente. Hindi nakikipag-usap, sabihin mo nga. Bakit parang sumasakit ang aking ulo ng pabalik-balik?
Kahit anong sabihin mo, hindi mo rin maintindihan. Sundin mo lang ang aking reseta sa gamot. Sige, bigyan mo ako ng mamahaling reseta. Huwag mo nang ipaalala sa akin ang init ng panahon. Ang sakit ay hindi mahal. Pero ang paraan ng paggamot ay pwedeng maging mahal. Gustong-gusto ng ginang ang salitang ito. Mahalaga ang sakit ng ginang. Kailangan ng 3 bulaklak ng snow lotus mula sa Tianshan, 2 piraso ng ginseng mula sa Laoshan sa labas ng bansa, 1 peres ng antler ng usa mula sa Lingshan, ngayon ay parang may saysay na, 1 set ng turtle shell mula sa Donghai. Tama yan. Gusto ko ang ganitong mga mahirap hanapin at mahalagang bagay. At saka, idagdag pa ng 1 o 2 sangkap. 3 sali ng pulbos mula sa Nanhai sa gabi. Ayos, ito na. Ito ang talagang sakit ng aking asawa. Itong mga mahalagang bagay na ito, kinakain ba o pinapalambot sa sabaw? Hindi kinakain, at hindi rin pinapalambot sa sabaw. Ano ang tamang gamit nito? Bumili at ilagay sa bahay para tingnan. Naiintindihan ko na, lahat ng ito ay mga dekalidad na gamot. Kailangan itong itago sa bahay. Hindi, anong gamot ang talagang makapagpapagaling sa sakit ng Ginoo? 2 mangkok ng maasim na plum na sabaw, ilang piraso ng yelo, inumin ito at magpahinga. Bukas, hindi na sasakit ang ulo. Ang maasim na plum na sabaw ay kayang ipagaling ng mga tindera sa kalsada. Tama, ang mga tiya sa tabi ng kalsada ay talagang makakatulong, ngunit hindi niya alam kung bakit ito epektibo. Alam ko. Ito ang halaga ng bayad sa konsultasyon. Sundin ang payo ng doktor. Ang marunong makilala sa sitwasyon ay isang henyo. May mensahe mula kay Yanye. Sa palasyo, may isang batang Ginoo na umuubo ng mahigit kalahating buwan at hindi pa rin gumagaling. Sabi ng mga manggagamot, mukhang may problema sa baga. Nagkagulo ang tahanan. Pakiusap, tingnan nyo. Umuubo ng mahigit kalahating buwan, hindi makakain ng gamot at pagkain. Sa tingin ng matandang ninuno, mukhang may sakit sa tabi ng baga. Kailangan mong lumayo agad, huwag mong lapitan ang tao. Paano na ang kalagayan ng baga niya? Halos 1 buwan na siyang ubo, yun ang baga niya. Ang bilis niyang nagsuot ng sombrero. Tuwing ubo siya, malakas. Lahat ba ng ubo niya dito sa bahay? Dito siya ubo ng mas malakas. Paglabas niya, medyo gumagaling na siya. Kailan pumasok ang bulaklak na ito? Matapos pumasok sa bahay para magpagaling, gusto ni Little Young Master. Hindi ito tuberculosis. May bagay sa bahay na nagpapahilo sa kanya. Nag-ubo siya ng mahigit 1 buwan. Bakit ang mga dekorasyon lang ang dahilan? Malinaw na may malubhang sakit sa baga. Nakausap ba ang kanyang paa sa pad na ito? Nagkakaroon siya ng pulang pantal. Paano mo nalaman? Sige, alam ko na. Anong balak mong gawin? Alisin mo. Sobrang matapang ng amoy nito. Pag naamoy niya, umuubo siya. Ito ay isang simbolo ng swerte na ginagamit sa tahanan para sa mga dasal. Huwag itong galawin ng basta-basta. Kailangan mo ba ng insenso? O gusto mo ng bata na hindi umuubo? Ngunit umuubo na siya ng matagal. Maaari bang gumanda ang kalagayan sa pamamagitan ng pag-alis ng ilang bagay? Sobrang bata naman yata nito. Iaalis ang mga bagay ngayong gabi. Kailangan pa niyang huminga ng mabigat. Kilalang kilala ko ang baga na ito. Hindi na siya umuubo. Isipin mo pa kung ano ang gagawin sa gamot na nakahiwalay. Ubo sa gabi. Talagang umubo siya buong gabi, hindi ito baga. Huwag na siyang hayaang makipag-ugnayan sa matapang na amoy. Polen, balahibo ng pusa. Ulit-ulit na ubo kapag nahawakan. Ito ang 3 bagay na nadikit. Tandaan, tandaan. Ginoo, tunay kang isang mahusay na doktor. May malaking problema ang mahusay na doktor. Si General Xiao ay nagkaugat muli ang sugat sa likod. Dugo, ang daming dugo. Maraming, mga sugat na ganito kahaba. Pulang bulok. Nagliliyab pa. Ang doktor militar ay naglagay ng abo sa ibabaw. Nilagyan na ito. Nang dumating ako, nilagyan na ito. Pero ako ang nahuli, baka nakalampas na ito. Mabilis, umalis ka na. Alam ko na tama ang pinuntahan ko. Alam ko na hanapin ka. Ginoo, doktor, bilisan mo. Tumigil ka. Ibuhos mo ang matapang na alak. Durog ng damo. Agad na nabubulok ang sugat. Ganyan palagi ang pag-aalaga sa sugat sa hukbo. Ano bang alam mo bilang isang tagalabas? Alam kung paano iligtas ang buhay na ito. Lumayo ka. Ako ang maglilinis ng sugat.
Masakit, walang anuman. Kung masakit, sabihin mong masakit para malaman ko kung saan ka nasaktan. Medyo. Sa susunod na kalahating buwan, huwag ka nang mag-ensayo. Kung muling mapunit ang sugat na ito, hindi na ito malulutas sa simpleng paglilinis. Walang anuman. Hindi maaaring ipagpaliban ang mga usaping militar. Ngayon, kahit maputla ka na, wala itong epekto. Nahawakan ba ng tubig ang sugat? Nabasa ito ng kaunti pagkatapos ng ensayo. Iyan ang dahilan kung bakit namumula ito. Sa susunod, pumunta ka sa akin para sa gamot. Huwag nang hayaan pang tawagin ka ng doktor militar. Naiintindihan ko. Mas madali pang sabihin ang walang anuman kaysa sa pagpapalit ng bandage. Ang ugaling hindi nakikinig ng pasyente. Sinasalamin ito mula noon hanggang ngayon. Isang batang babae mula sa palasyo. Nagsasalita siya tungkol sa sugat ng general at ito ay okay lang. Mga sugat sa militar. Bakit pa kailangan niya itong pangasiwaan? Lahat ay nakikinig sa kanya. Yung mga taong nailigtas niya sa palasyo, mas marami pa sa dugo na nakita nyo. Simula ngayon. Sa kampo, basta may sugat, dapat linisin ng maigi ang gamit. Bago gamitin, sterilize muna. Ito. Palagi kaming, paano na? Palaging nagpapabula ng sugat, tapos ay tinatawag akong iligtas. Maruming tela na ginamit na, ihiwalay, huwag paghaluin at balutin ng magulo. Umiinit ang sugat, hindi tama ang kulay ng likido. Agad na tawagan ako, huwag kang magdumi ng bagay. Ay nako, ang daming dugo. Kung gagamitin mo, huwag kang humarang sa ilaw. Umupo ka na lang sa isang tabi. Ako ang humaharang, pero konting tulong lang. Mahal na doktor, maaari mo bang kunan ng tela para harangan ito? Titingnan ko lang. Kung ganoon, isara mo ang mata mo. Pagpikit mo lang, alam mo na kung ano nasa loob. Umupo ka ng maayos sa sulok ng tolda. Hindi na ikaw ang bahala. Nasunog ang Pangulo. Nakakatakot ang pagkakaapoy. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin sa sugat na ito. Sabi ng babae kanina, pumasok ang apoy palabas. Ano pa ang hinihintay mo? Mabilis, tawagin si Angie. Su, mabilis, ibalik si Angie. Su, bilisan mo. Si Angie. Su ba ay nalason na? Matanda na ako, talagang walang magawa. Hindi siya nalason. Pumasok ang impeksyon sa sugat. Anong gagawin natin? Anong gagawin mo? Tumalikod ka na. Ako na ang bahala. Kainin mo ang gamot. Magbantay ka ngayong gabi. Pumunta ka na sa labas at maghintay. Lahat ng magagaling na doktor ay nagbabantay. Hindi siya mamamatay, hindi siya mamamatay. Si Ginoong Xu. Kung talagang may nangyari sa general. Huwag mong sisihin ako kung mabagal ako dumating. Tumakbo na ako ng mabilis. Kahapon, sobrang taas ng lagnat. Nang gabi, bumaba na ito. Paano mo nagawa iyon? Hindi ko alam, pero ang sinabi niya ay talagang epektibo. Ganito rin ang paraan mo sa ospital sa loob ng palasyo. Dapat malinis ang mga kagamitan, dapat nakahiwalay ang mga dumi, itinatala bawat oras. Kung paano mo ginagamot ang mga mahalagang tao sa palasyo, ganoon din ang gagawin mo sa iyong general. Pantay ang pagtrato. Yung maliit na prinsesa, noong bumalik siya, ang Imperial Hospital ay nakapaligid sa kanya at pinapakain siya ng tonic soup. Ikaw ang unang nagsabi na hindi ito pawang kasinungalingan. Naalala mo ba yon? Naalala mo ba ang nangyari noon? Ang sugat ay kailangang palitan ng gamot araw-araw. Iwasan ang pagdampi ng tubig. Kailangan kong bumalik sa palasyo. Ang paboritong concubine ay bumaba na sa kritikal na timbang. Sabi ng babae na yon.
na ganito ang itsura. Sa atin sa dakyan, hindi ito magandang tingnan. Sobrang payat, hindi ito kakit-akit. Hindi ko ito type kung ako ang tatanungin. Ngunit yung mga kamay niya, maging matatag ang mga kamay, ano ang silbi nito? Masakit ba? Walang problema. Ang bunganga mo, para kang tanso. Nasa kampo na si Major Son. Nakalakad lang ng isang bilog. Kahit pa magbilog-bilog, sinabi ko na sayo. Magpapahinga ng kalahating buwan sa training. Kalahating buwan. Naghihintay ang 3,000 sundalo ko para sa pagsasanay. Sinabi mong huminto ako ng kalahating buwan. Kung ganon, muling bibigay ang sugat mo. Gusto kong makita, sino ang papalit sayo sa pagsasanay. Mas marami pang patakaran ka kaysa sa guro ng mga bagong sundalo. Mas matalas pa ang dila mo kaysa sa guro. May pakialam ba ang guro sa buhay at kamatayan mo? Ako ang may pakialam. Tandaan, banlawan muna ang sugat ng malinis na tubig. Huwag gumamit ng maruming tela. Kung may dugo, hawakan lang, huwag kuskusin. Huwag maglagay ng damo o abo, narinig mo. Narinig ng babae. Sino pa ang may bag, tumayo sa kaliwa? Isa-isa lang, huwag magsalubong. Hawakan mo. Tatak ng proteksyon mula sa hukbong pandigma. Mas madali na ang paggalaw mo sa loob ng hukbo mula ngayon. Sa bawat doktor na nagpapalit ng gamot sa'yo, palagi kang nagpapakita ng kabaitan. Ikaw lang ang masyadong formal. Maraming doktor ang mas formal pa. At may mga sinasabi pa silang pakiusap. Ikaw na isang babaeng sugo sa kampo, kung magpupumilit ka, may maghaharang sa'yo. Kaya ito ang takot na maharang ako, na maantala ang pagpapalit mo ng gamot. Sige, tatanggapin ko na. Bukas sa parehong oras, babalik ako. Hindi ito yung unang pagkakataon. Yung lakas niya. Nasa kamay niya ang pasyente. Hindi siya naglalaro. Siksu Zaway ako. Alam ko ang gusto mong sabihin. Alam mo. Huwag mabasa ang sugat, iwasan ang maanghang. Dumating ka sa oras, huwag maglibot sa kampo. Sinasabi ko ito araw-araw. Araw-araw, parang wala kang pakialam. Hindi iyon ang bagay. Gusto kong sabihin sa'yo. Nabawasan na ang init mo ngayon. Nabawasan na, talagang nabawasan na. Mas mabuti pang huwag ka munang lumabas ngayong gabi. Yung kurtina sa pintuan ng tolda ay may butas. Sinabi ko na yon dati. Siksu Zaway. Dahil malapit nang maubos ang mga cotton swab dito, bukas magdadala ako ng bago. Huwag gumamit ng mga lumang piraso ng tela. CJ. Natapos ko na, ikaw na ang magpatuloy. Nagtakda. Yung pangulo, yun ang tingin niya sa sugat. Yay! Ang dalubhasang doktor, talagang sinasadya niyang makita yon. Kung magsasalita ka pa, dadalhin kita para mag-report sa RIN. Hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Kung siya ang babalik, ipapaliwanag ko ng maayos sa kanya. Anong nangyari? May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Sabihin mo. Sa mga nakaraang araw, pinapanood kita na nagliligtas ng tao. Humahanga ako sa'yo. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Ano man ang tungkol sa kayamanan o kapalaran. Tingnan mo ang payat at maliit mong anyo. Sa ating dakyan, hindi ito may tuturing na maganda. Sa totoo lang, medyo hindi angkop ang itsura mo ngayon. Pero gusto ko talaga yung itsura mong ito.
General Xiao. Lanan. Ang husay mong magpuri sa tao. Kasing hina ng husay mong maggaling sa paggaling ng sugat. Anong nangyari sa akin? Totoo kong pinupuri ka. Sinasabi mong pangit ako. Hindi iyon ang ibig sabihin. Ang sinasabi ko ay hindi ko alintana sa'yo. Hindi mo alintana na pangit ako, salamat. Ako'y nagulat. Ang sinasabi ko ay gusto ko ang pangit ko. Narinig ko na. Kung totoo man ito. Tigilan mo na yan, ang ibig kong sabihin, iba ka sa ibang mga babae. O, ano ang pagkakaiba? Sa pangit na aspeto. Gusto ko ang pangit niya. General, saan mo nakuha ang salitang ito, hahaha? Anong tawa mo? Sabi ng general na doktor na gusto ka niya. Gusto ka niya kahit ang pangit mo. Hahaha, ipapakalat ito. Ikaw, Sixiao, ikaw ang bahala. Lumayas ka na. Gusto mo pa bang bumalik? Ako. Hindi makapagsalita. Una mong kunin ang token. May isa na ako. Saan nang galing? Sayo. Kahapon. Nandyan pa rin ba yung sayo? Nandyan. Ang paghanga ko ay totoo. Alam ko. Alam mo. Kahit na hindi ka marunong makipag-usap, hindi nagsisinungaling ang mga mata. Sa susunod, gagawa ako ng draft bago dumating. Tumahimik ka. Nabawasan na ang timbang ni Empress. Mukhang gumanda na siya. Kanina pa niya tinanong tungkol sa'yo. Sige, bukas pupunta ako para tingnan siya. Baka maibawas pa ang bayad sa buwan. Diyos ko, tulungan niyo ako. Biglang sumakit ang tiyan ng aking asawa ng sobra. Sobrang sakit, napasuka sa lupa. Ang mga doktor ay walang magawa. Natatamaan ng lamig, masakit ang tiyan. Kagyat na emergency sa bituka. Hindi pwedeng maghintay. Kailangan ng isang malakas na gamot para mapaluwag ang tiyan at mapawi ang lamig. Pinili ni Ian ang tamang desisyon. Magpakulo agad. Ano ang tinitingnan mo? Huwag tignan ang tiyan. Tumingin sa mukha niya. Mas mahal pa ang pagtingin sa mukha. Magdagdag ka ng bayad dyan. Palaging sira ang bibig ng misis mo. Sira. Palaging sira. Natatakot sa liwanag at hangin. Maraming nalalagas na buhok. Isang buo lang kapag nagsuklay, sabi ng matanda. May pulang tuldok na simetriko sa ilong. Namamaga ang mga kasukasuan, matigas ang mga daliri, manipis ang buhok, at may sugat sa bibig. Hindi ito sakit sa tiyan. Ito ay sakit sa buong katawan, na nakaapekto sa tiyan. Iyan punong-puno ng sakit. Nakikita ng mga manggagamot sa palasyo. Ngunit ikaw ang nakakita. Nakita nila ito. Kung hindi, hindi na sana pumasok ang ginang. Walang paligoy-ligoy. Ang sakit ng ginang ay sa tiyan. Nakatingin ka sa mukha at kamay, nag-aksaya ng oras. Hanggang kailan pa ito huhulihin? Maghihintay ng isang tasa ng tsaa. Mas mabuti ng mas kaunti ang namamatay kaysa sa maling gamot. Naghanda na ang ospital ng gamot. Narito na, ibuhos na. Bilisan mo, ibuhos mo na. Huwag magpaliban. Sandali lang. Ano pa ang hinihintay mo? Ilagay mo na, masisira ang bituka. Nagsasalita ng labis. Ako'y nag-aral ng medisina sa loob ng 3 dekada. 3 dekada na. Kahapon lang ako nagkamali ng 1 beses. Pulang pantal sa kasukasuan at lalamunan. Tama nga iyon. Dalhin ang babaeng ito na walang modo. Gusto kong mananagot siya sa sakit ng ginang. Nabaliw ka na, sinira mo ang gamot ng tagapangalaga. Kaya mo bang panagutan ito? Ang babaeng ito ay walang galang sa batas. Hinarangan niya ang gamot ng ating tagapangalaga. Kung may mangyari, sino ang mananagot? Lahat, kalma lang muna. Nakaligtas si Ginoong Tsu sa akin. Nakaligtas din siya sa maliit na prinsesa. Bigyan siya ng pagkakataong makapagsalita. May bula ang ihi. Tinanong mo na ba si Ginoong yan tungkol dito? Pangunahing sintomas ang matinding sakit sa tiyan. Bakit mo tinatanong ito? Nagkaroon ng net-like na pasa sa balat. Nagtanong ka na ba ulit pagkatapos umalis? Ang tinatanong ko ay ang pangunahing sakit sa tiyan. Mga pulang mansa sa mukha, pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan. Nawawala ang buhok, masira ang bibig. Kasama pa ang sakit ng tiyan, kumpleto na. Isang buong katawan ang may sakit na sumisibol sa loob. Madilim na sakit, matinding pananakit ng tiyan. Hindi makayanan ng bituka, delikado ang mangyayari. Bigyan mo siya ng 1 gabi.
Kung sakaling bukas maganda na ang kanyang kalagayan, kasama ko siyang haharapin. Gabi. Isang gabi lang ito. Matagal na rin nating pinag-isipan. Kung talagang ininom niya ang gamot kagabi, hindi na kailangang mag-isip pa kung paano. Maraming salamat. Ahem. Ako'y nag-aral ng medisina sa loob ng 30 taon. Hindi kailanman nagkamali sa diagnosis. Ang nais mong sabihin ay hindi kailanman nagkamali. Palitan ito ng hindi kailanman nagkamali. Mas maganda pakinggan. Noong una, nakatuon lamang ako sa tiyan. Hindi kumpleto ang hatol. Ginoong Tsu. Ginoong Han. Itala ang sakit na ito ng isa-isa para sa paghahambing. Hindi ko ito natutunan noon. Hindi lang sa pagkakataong ito, noong pagkakataon ng maliit na prinsesa, noong pagkakataon ng matandang reyna, nakita ko na lahat. Gusto kong seryosong matuto sa'yo. CJ. Saan tayo magsisimula? Mula sa pag-alala ng paghinga, sakit, at pagbabago. Araw-araw na itala, huwag kalimutan. Kaya magsisimula na ako ngayon. Ngayon, ang mahal na reyna ay umiikot, nakatakbo na naman sa hardin ng imperyo. Ang kanyang kulay ay napakaganda. Tama, may kakaibang nangyari sa palasyo. May nag-alok sa emperador ng isang mahiwagang pil. Sinasabing makakapagbigay ito ng lakas at kabataan. Yun. Su, ako'y nag-aalala sa mga gawain ng bansa. Kailangan pa ring magsulat ng mga ulat sa gabi. Kamakailan lang, palagi akong nakakaramdam ng panghihina. Mahal na hari, ito ay, ang ibig kong sabihin ay. Sige, may isa pang bagay. Hintayin niyo akong matapos. Sa ilang mahalagang pagkakataon, palagi kong nararamdaman na kulang ang aking lakas. Naiintindihan, tungkol dito. Huwag na huwag ipaalam sa tanggapan ng medisina. Naiintindihan ng aking anak na babae. Naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi ko? Walang kakayahan. Naiintindihan. Naiintindihan na ng 3 beses, mahal na hari. Huwag mag-alala, mahal na hari. May gamot ang iyong lingkod. Isang uri na makakapagbigay ng lakas at buhay. Papalakas at magpapatibay. Aasikasuhin ko na ito. Mabilis na bumalik. Tandaan, ito ay sa atin lamang. Susundin ko ang utos. Hari ng isang bansa. Dahil sa isang bote ng gamot, umikot ka sa akin ng 4 na beses. Kailangan nang sabihin ang mga pangit na salita ng maaga. Maganda ang font na ito. Matalinong mata ng inyong kamahalan. Anong wika ang mga salitang ito? Wika ng ibang bayan. Hindi na kailangang pagtuunan ng pansin ng inyong kamahalan. Ang nilalaman. Hindi na kailangang pag-ukulan pa ng pansin. Ang hari ay kailangan lang sundin ang sinasabi ng anak na babae ko. Ang iba ay hindi na kailangang alalahanin. Alam ko na. Salamat sa pagsisikap, Dr. Shen. Mag-ingat po kayo sa inyong kalusugan, hari. Gagawin ko po. Pinapunta ka ni Ginoo upang makita. Hindi ko na kailangang tumingin. Bakit? Dahil alam ko na ang bilang yon. Matagal na ang bilang sa timbangan. Minsan-minsan, nakakatulog. Gising pa rin ba sa gabi? Masakit ba ang tuhod kapag naglalakad? Mas okay na kaysa dati. Anong maganda sa timbangan na yan? Pero halos hindi ko na mapigilan ang dila ko. Nagsasakripisyo ako ng mahigit kalahating buwan, pero hindi pa rin bumababa. Laging nasa isip ko, baka nasayang lang lahat. Ginoo, ang kalusugan niyo po.
Nagselos na siya sa'yo. Hahayaang makipag-argue sa akin. Hindi lang siya makipag-argue, may dahilan pa. Sabi mo pa, babae ka pa. Parang sinasabi mong maganda ang katawan mo. Tama ka dyan. Naiangkop siya sa bagong patakaran, hindi madaling makuha agad sa isang gabi. Narinig ko na ang Reyna ay kumakain ng mas kaunti kamakailan. Mukhang nagbawas na ng maraming timbang ang kanyang hitsura. Reyna, tingnan niyo dito. Sinasabi ng mga tao na siksu ay may dahilan, hindi naman ito walang batayan. Bata, noon, lahat ay pumuri sa iyong magandang pangangatawan. Ngayon, ganito na. Kung sakaling ang emperador, kung gusto ng emperador o hindi, ibang usapan na yan. Sa ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa iyo, tungkol sa akin. Nawawalan ng tulog sa gabi. Sumasakit ang ulo sa umaga. Sumasakit ang tuhod pagkatapos ng ilang hakbang. Kahit na maglakad ng 3 beses sa hardin, pareho ang mga ito sa pag-atras. Sa timbangan, hindi gumagalaw ang bilang sa timbangan. Nakahinto ang katawan para huminga. Nagsasanay sa bagong ritmo. Ito ang tinatawag na platform period. Platform period. Hindi ito walang silbi. Ito ay nagbabago ng paraan upang magpatuloy sa pagbabago. Kailan kaya makakagalaw muli ang palasyo? Patawanin ito at makipagtulungan dito. Saka lang ito kikilos. Paano patawanin? Babaguhin ko ang plano, sundin mo lang. Magdagdag ng mga magagaan na aktibidad. Palitan ang mga resipe at estilo. Huwag hayaan na ang katawan mo ay laging pareho araw-araw. Hindi naman ito masyadong mahirap. Isang bagay ang dapat tandaan, inang. Anong bagay? Ang ating sinusukat ay kung komportable ang katawan. Hindi ang bilang sa timbangan. Komportable ba? Makakatulog ka ba at makakalakad ka ba? Hindi masakit ang tuhod. Ito ay dahil sa pagbawas. Sabi mo nga. Matagal nang nabawasan ang akin sa kalahati. Tama naman. Sige, ipagpatuloy ko na. Hoy, yung tatay mo, sumakit na naman ang likod. Hindi makatayong tuwid, magsalita ka ng dahan-dahan, mama. Nasaan siya ngayon? Nasa bahay, nakahiga. Ayaw talagang pumunta sa ospital. Sabi niya, bakit pagagastos ng pera na walang kabuluhan? Namamaga na rin ang tuhod ko. Hindi ako makababa ng bahay kaninang umaga. Walang kailangan tingnan, lumanay ang sakit. Magpahinga muna ng 2 araw. Tatay, matagal nang ganito ang lagnat mo. Hindi naman kailangang gumastos ng walang saysay. Matibay ang likod ko. Kahapon, nakapagbuhat pa ako ng 2 sako ng bigas. Kaya kong buhatin ang 2 sako ng bigas. Hindi makayuko para magtali ng sapatos. Dahil yon ay dahil hindi na kayang suportahan ng lumbar spine, pumasok na siya. Malubha na ang pagkapagod ng lumbar spine. Kung ipipilit pa rin ito sa ganitong kalagayan, magkakaroon pa ng problema sa paglakad sa huli. Kailangan ng rehabilitasyon. Mas maaga, mas maganda. Ako na ang bahala sa pera. Ikaw na lang ang bahala sa pakikibagay sa paggamot. Saan ka nakakuha ng pera? Nakuha ko ito sa pagtatrabaho. Magkano mo ito nabili? Hindi mahal. Magkano ang hindi mahal? Nanay, sabihin mo lang kung komportable ka. Mikay, nag-iisa ka lang sa labas. Kailangan mo pang mag-aral para sa pagsusulit. Saan nang galing ang pera? Huwag kang gumastos ng walang kabuluhan para sa amin. Ang bayad sa pagsusuri at rehabilitasyon ng tatay mo. Marami-rami na rin yan. Ikaw ay isang parmasyutiko. Nanay, tama na. Nakalikom ako ng kaunting pera. Ang perang ito ay dapat ilaan para sa inyo. Kamusta ang buhay mo? Wala tayong kaalaman. Ayos naman ang buhay ko. May sobra akong pera, kaya't una kong inisip kayo. Sinasabi ko, paano kung magkaproblema ka sa pera? Nanay, sinabi ko na. Kayo ni Dad ay kailangan makinig sa akin ngayon. Ang likod ni Dad at ang tuhod mo, hindi pwedeng magpabaya. Ang material na ito ay medyo malambot. Yung pera na nakuha mula sa mga sinaunang transaksyon, ito ang unang pagkakataon na ginastos. Masakit sa puso.
Ano ito? Pabatid ng paaralan. 2 araw na ang nakalipas mula sa deadline. Kailan mo balak ilabas ito? 8. Gusto ko pang maghintay. Hintayin kang maging mas maluwag ang sitwasyon. Magkano? Sabihin mo. Bayad sa materyales 308, pambihirang kasuotan 220. Tatay, mag-aral ka na ba ngayon? Kakagaling lang ng magulang ko sa doktor, kaya kong bayaran ito. Kaya kong itago pa ito ng 1 buwan. Oh, ayaw kong magdulot ng abala sa'yo, nagbayad ako para sa'yo. Isa lang ang iyong bagay. Anong bagay? Mag-aral ka ng mabuti. Bakit nakayuko ka? Yung nagbayad ay ate, hindi ikaw. Saan galing ang materyales na ito, miss? Sa bahay. Ang bahay niyo ay hindi pangkaraniwan ah. Anong ibig mong sabihin? Gumagawa ako ng damit sa loob ng 30 taon, hindi ko kayang gupitin ang ganitong tela. Saan galing ang telang ito, Zaiwei? Ibinigay ng paboritong concubine, dinala mo ito. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Anong magiging resulta? Hindi ba't para lang gumawa ng 2 damit para sa bahay? Ang pilak na ingot ay maaari ring ituring na lumang koleksyon ng ganitong tela. Naka-wave na sutla na may kulay. Kahit alin dito ay malaking problema kapag inilabas. Ang mga nakakaalam ay agad na makikita. Hindi ito modernong bagay. Ano ang gagawin natin? Kailangan mong isipin ito bago ka magsalita. Mga lumang materyales mula sa mga nakatatanda sa bahay. Iyan lang, huwag nang dagdagan. CJ. Mga lumang materyales na ipinamana ng mga nakatatanda sa bahay. Matagal na ito. Magtatanggal ka ng tiwala, gupitin mo. Kung masira, ako ang bahala. Sige, mag-ingat ako sa pagdating. Ang material na ito ay malambot at mainit. Yung jacket ay mukhang maganda. Ang ibig sabihin ng mukhang maganda ay, ano bang mga suot mo sa araw-araw? Sinasabi ko na hindi ito tungkol sa halaga. Maganda ang pagkakagawa, tatay. Hindi ka marunong makipag-usap, ibig sabihin ay maganda. Ahem, sinasabi kong hindi maganda. Lapit kayo para magpakuha ng litrato. Lanan. Kukuha ako ng litrato. Dito ka, ayusin mo ang pwesto mo. Sino ang papalit sa akin para kumuha? Tahanan ni Laoksu, talagang nagsimula na sila. Nagsusuri pa ng sakit, nagsusuot pa ng bagong damit. Saan nila kinukuha ang pera? Weiwei, espesyal kong pinili ang karne na ito, gusto mong kainin. Ate, kumain ka na, hindi na ako nagugutom. Tingnan mo, ang ganda ng kulay mo ngayon. Gumaling na ang likod ng tatay mo. May bago na ring damit si nanay. Talagang umuunlad ka na, anak. Wala. Nagsusumika pa rin ang bata. Nabanggit mo, mas maayos na ang kalagayan ng pamilya niyo ngayon. May mga bagay akong gustong pag-usapan kay Weiwei. Kapatid, may pagkakataon ako sa negosyo dito. Kulang na lang ang panimulang kapital. May mga pondo ka na ba ngayon? Pahiram ka ng 100,000 para sa 2 buwan, sisingilin kita. Sabi nga, may koneksyon, swerte yan. Siyempre, tulungan ang sariling kamag-anak. Anong negosyo? Bumibili at nagbebenta ng mga produkto. Malaki ang kita, huwag kang mag-alala. Ano ang tinatanong ko? Kamag-anak lang tayo. Bakit pa kailangang magtanong ng marami? May koneksyon ka na ngayon. Tulungan mo ang mga kamag-anak, natural lang yan. Sabihin mo nga, Jengo, kay Weiwei, maliit na bagay lang ito. Tulungan mo naman ang pamilya. Hindi rin madali para sa anak ng tita niya. Ano ang ibig sabihin ng hindi madali? Maganda na ang hitsura ng pamilya niyo ngayon. May mga bagong damit na. Sabi ng mga tao, nagbago na kayo. Nagawa ni Weiwei ang ganitong progreso para sa pamilya. Mahirap bang tumulong sa pinsan? Alam ng pinsan mong lalaki na hindi madali para sa'yo. Pero tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Kahit ang pamilya mo ay naalagaan mo na. Itong maliit na tulong, isipin mo na lang na tumulong sa kamag-anak. At saka, kung lumabas ito sa iba, sasabihin ng iba na umunlad ka na at nakalimutan mo na ang pinanggalingan mo. Hindi rin maganda ang hitsura ng mga magulang mo, di ba? Tita. Matagal nang may nakalaan na ang perang hawak ko. Saan naman?
Nasa rehabilitasyon pa ang likod ng tatay ko. Kailangan pa rin ng pera sa likod niya. Kailangan alagaan ang tuhod ng nanay ko. Bibili ng proteksyon, di pwedeng maputol. Nag-aaral ang bunso ko. Gastos sa materyales, suot pang aktibidad. Walang dapat mawala. Kailangan ko ring mag-aral para sa graduate school. Tita, ito ang pera ng pamilya namin para sa kaligtasan at kabuhayan. Kahit anong relasyon, relasyon pa rin. Walang kahit isang sentimo ang dapat galawin. Ang batang ito, talagang, ganito talaga. Salamat, Weiwei. Babaeng tagapaglingkod. May utos mula sa palasyo. Magkakaroon ng piging sa loob ng 3 araw. Nabawasan ng timbang ang mahal na consort nitong mga nakaraang araw. Ito ang unang pagkakataon na siya ay magpapakita sa publiko. Nakalampas na sa usaping pamilya. Ngunit ang hamon na ito ay nagsisimula pa lamang. Ang mahal na consort ay talagang pumayat ng marami nitong mga nakaraang araw. Sayang ang dati niyang kaakit-akit na anyo. Hindi ito basta-basta sa isang piging sa palasyo, kung sakaling hindi magustuhan ng emperador. Talagang matapang si Ginoong Xu. Na naglakas loob pang gumawa nito. Ang pinakamahalaga sa isang babae ay ang kanyang magandang anyo. Ipinagkatiwala sa kanya ang paggamot. Hindi ba't ito ay nagiging sagabal? Inaasahan mo bang alam mo ang iyong nararamdaman, mahal na reyna? Maraming tao sa palasyo. Mahirap hulaan ang mga mata ng emperador. Baka mas mabuti pang maghanda ng lumang kasuotan ng palasyo. Mas makabubuting magsuot ng mas maayos sa susunod. Salamat sa inyong pag-aalala. Hindi na kailangang maghanda ng lumang kasuotan. Noong araw, ako'y nagigising sa gabi. Hindi makatulog ng maayos. Tuwing nagigising ako, asul ang aking mga labi. Sa araw, inaantok ako. Pinipilit kong makipag-usap sa mga tao, ngunit sa kalagitnaan, sumasakit ang ulo ko. Paglabas ko, pagkatapos ng ilang hakbang, humihingal ako. Ang mga kasambahay ay nag-aalala para sa akin. Ngayon, natutulog ako hanggang umaga. Hindi sumasakit ang tuhod, matatag ang lakad. Kung maganda o masama ang mga araw na ito, alam ko sa aking puso. Maganda. Yung mga sinasabi tungkol sa kapalaran, hayaan na silang magsalita. Komportable ka ba? Ikaw lang ang nakakaalam. Hindi ka kayang pakinabangan ng iba. Diyosa, ang lumamong sinturon, maluwag na ng isang malaking bahagi. Noong ikinakabit mo ito, gusto mong higpitan pa ng 2 hakbang. Gaano katagal na itong nasira? 42 araw. Noong araw ng palasyo, ako na mismo ang maglalakad pataas. Hindi na kailangang 2 pa ang magtulungan. Sasama ako sa tabi at magbabantay. Ganyan kasimple at payak ang Rin. Kahit na si Dr. Jia ay nagpagaling sa kanya ng ganito, hindi siya natatakot na labag sa kagustuhan ng hari. Yung dating kagandahan niya, nakakapagpasigla sa sinumang makakita. Ngayon lang ganito ang nangyayari, takot lang ako. Noon, sobra akong tumaba hanggang sa paggising sa gabi. Labi ko ay kulay asul. Hindi makatulog sa araw, namumula ang mata. Paglalakad ng ilang hakbang, masakit na ang tuhod ko. Kailangan pang palitan ang daanan sa palasyo. Yun ay tinatawag na swerte sa mukha. Ngayon, nakakatulog na ako ng mahimbing, madaling maglakad. Ito ang tunay na kaginhawaan. Ngunit kung ang emperador ay magsasalita ng maingat, ang kalusugan ng pangalawang asawa ay mas mahalaga kaysa sa anumang walang kabuluhang kapalaran. Sino mang muling magsasalita tungkol sa katawan ng pangalawang asawa ay tiyak na nag-iisip ng masama. Iniligtas ni Ginoong Xu Siningan at iniligtas din ang natitirang bahagi ng buhay ng paboritong asawa. Dapat siyang gantimpalaan ng mabuti. Masyado po kayong mabait, Inang Reyna. Si paboritong asawa po ang nagtagumpay sa kanyang sarili. Mabilis na mensahe mula sa 800 milya. May panganib sa hangganan. Mangyaring si General Xiao ay agad na manguna sa ekspedisyon. Ibinabalik ko ito sa iyo. Ang mga sugat ng mga kapatid sa hukbo nitong mga nakaraang araw. Ayusin mo ito ayon sa kailangan. Maraming tao ang nabawasan. Mukhang may mga sumusunod pa rin sa utos. Sa pagkakataong ito, kakaunti na lamang ang 6 na buwan, o higit pa sa ilang taon.
Maaaring hindi na makabalik. Protection. Sapat ba ang malinis na bendahe sa hukbo? Sapat. Ilang piraso ng pang-awat ng dugo ang inihanda? Inihanda. Paano naman ang pangpababa ng lagnat? Ang pagkapusong nagkaroon ng nana ang pinakamasama. Yung mga tao mo, pinakamababa ang kakayahan. Pagkatapos mong magbenda, huwag kalimutang palitan ang gamot. Xuzawe. Hindi mo na kailangang takpan ang mga ito. Nagtatanong lang ako. Tungkol sa inyo sa militar. Alam ko. Mali ang sinabi ko noong nakaraan. Ngayon, malinaw na ang nasabi ko. Ang gusto ko ay ikaw bilang tao. Ang iyong kakayahan, ang iyong ugali, yung lakas mo kapag nagliligtas ng tao. Yan lang. Sapat na. At ano kung ganon? Hintayin mo akong bumalik. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na mamatay sa labas? Bumalik ka ng buhay. Pag-usapan na lang ang pagbabalik pag nandito ka na. Panggamot sa pagdurugo. Ipatong mo sa sugat, pindutin mo, huwag bitawan. Gaano katagal? Huwag mag-relax hanggang huminto ang pagdurugo. Huwag mo akong tanungin kung gaano katagal. Basta ikaw na ang bahala. Linisin mo muna ang sugat bago balutin. Kung madumi, wala na itong silbi. Linisin mo muna bago balutin. Kung may lagnat, kumain ka nito. 2 piraso, hindi mas marami mas mabuti. 2 piraso. Ito ang unang pagkakataon sa sinaunang panahon. Hindi na lang ito lugar para kumita at magtrabaho. Ate, nakahanda na ang exam permit at ballpen ko. Ikaw na lang ang mag-aral. Nakahanda na ang bagahe. Huwag kalimutang kumain ng agahan bago umalis. Sasama ako sa pag-drive sa'yo. Sa daan, bibigyan kita ng 2 tanong. Tatay, nagtanong ka na ba tungkol sa pagsusulit? Maaari akong matuto ngayon. Ate, mainit na tubig. Ate, mainit na tubig. Huwag mag-aral habang nauuhaw. Sa pagitan ng mga klase, huwag kalimutang kumain ng tsokolate para sa utak. Magbibigay pa ako ng isang ulat ng panahon. Ngayong hapon. Sige na. Hindi naman ako nag-exam na parang nasa labanan, nagpapahinga lang. Mas matindi pa ang laban niya kaysa sa postgraduate exam. Papa, pabulan mo ng bahagya. Huwag mong mapagkamali ang isang pakete ng wine cold. Isang may lagnat. Magkaibang kulay. Ang bilis mong matuto. Tandaan ang 3 hakbang para sa pag-iwas sa dugo. Huwag maglagay ng maruming bagay sa sugat. Kapag may lagnat, uminom ng maraming tubig at magpahinga. Yung iba na alam nyo na. Hindi ko na kailangang alamin. Unahin ang pag-iwas sa dugo, huwag maglagay ng kung ano-ano. Uminom ka ng maraming tubig at magpahinga ng mabuti. Na-memorize ko na. Hawakan mo ito, wala ako sa Beijing. Ang mga sundalo ay sumusunod sa utos na parang ako. Babantayan ka nila ng mabuti. Hindi naman ako nangangailangan ng bantay na parang may kapansanan. Gusto ko ito. Dalhin mo ito sa daan. Hindi kinikilala ng hangganan ang mga utos mula sa Beijing. Hawakan mo ito. Ang mga sakit na ito ay hindi ko lang nakita sa mga libro. Nailigtas ko ang isa-isa sa kanila mula sa kabila. Ang unang ulat ng militar mula sa hangganan ay bumalik na. Ginamit ni General Xiao ang emergency kit na ibinigay mo. Nailigtas niya ang isang sundalo na maraming nawalang dugo. Ginamit niya ang first aid kit para huminto ang pagdurugo. Kalat na sa buong hukbo. Noong una, nang dalhin ang first aid kit, akala ko ay isang bag lang ito. Hindi ko inasahan na talagang makakapagligtas ito. Hinto. Ito ay nagtatamo ng mga resulta. Nagtatamo ng mga resulta, ang malaking grupo ay nagtipon sa kampo. Ang malaking grupo ay nagtipon sa kampo. Tubig na iniinom at pagkain na kinakain. Lugar para sa pagdumi, kahit anong hindi malinis. Ang sakit ay mabilis na kumakalat. Paano ito gagamutin? Maaaring gamutin, pero kailangan muna putulin ang marumi. Sapat na ang pag-inom ng gamot. Maghintay ka lang, may balita ako, sasabihin ko agad.
Gino Dr. Xu, kasong medikal sa militar. Ako'y makikipagtulungan sa iyo sa pagbuo nito. Gusto mong makipagtulungan? Hindi ka matatakot na sabihin ito sa mga tao sa Hue. Kung ang kaso ng sakit ay makakapagligtas ng buhay, sabihin mo na. Ikaw ang sumulat tungkol sa tubig. Nakarating ka na sa hangganan. Mas alam mo ang pinagkukunan ng tubig doon. CJ. Kailangan din ng hiwalay na lugar para sa camp isolation. Ihiwalay ang mga may mataas na lagnat at diarrhea. Huwag magsiksikan sa isang tolda. Kailangan ding itakda ang dalas ng pag-record. A-record ang lagnat tuwing kalahating araw. A-record ang bilang ng pagtatay. Huwag mag-ulat ng mas mababa, mas malinaw kaysa sa isinulat ko. Ikaw ang nagturo. Han, may kakaiba sa iyo ngayon. Ano ang hindi tama? Dati, ikaw ay nagsalita sa harap ng publiko tungkol sa mga lokal na pamamaraan. Huwag mag-aksaya ng mga medikal na kaso sa palasyo. Ngayon, ikaw na mismo ang nagsusulat. Hindi nakakahiya ang magkamali ang isang doktor. Alam mo ba, babae? Noong una, maraming tao sa Imperial Medical Institute ang gustong parusahan ka. Kahit ang hukom ay nakatingin sa iyong gamot na kahon. Ngayon, noong mga panahong iyon, ako rin ay sumusunod sa mga alituntunin. Sumusunod sa mga alituntunin. Ngayon ay sumusunod din at tumutango. Babae, kailan ka babalik? Malapit na, may kaunting bagay pa dito. Noong sinaunang panahon, may mga bagay din dito. Alam ko. Sa modernong panahon, ang pagsusulit para sa graduate school ay kasing hirap ng makapasok sa mga pangunahing ospital. Noong sinaunang panahon, ang responsibilidad ng mga pasyente. At mayroon pang isang tao na iniisip ko.